Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1541. Ano, sinasabi mo bang dumating na si Gerald sa Rune Realm? Tinanong ang naguguluhan na si Yeshua habang nagsisimulang manginig sa buong lugar. Tama iyan. Ang kanyang lakas ay walang alam na hangganan. Alam mo, bahagya nitong kinuha si Gerald ng isang solong hit upang masira ang Bernard sa mga piraso. Ano ang isang kaayla hilakbot na paraan upang mamatay? Ano man ang kasalukuyang napakalakas ni Gerald na marahil ay hindi na siya natatakot sa alinman sa mga hamon na kakaharapin niya. Sagot ng pangatlong pinuno ng koponan habang nanginginig sa takot. Upang isipin na ang isang makapangyarihang tao ay nasa Weston. Dahil ito ay dumating sa ito, sa tingin ko ay mas may pagganyak ngayon. Pagkatapos ng lahat, magiging isang karangalan kung siya ay pumayag na sumasang-ayon upang maging aming pangunahing coach. Idineklarang Yeshua sa isang komposisyon na ngayon ng tono. Hindi na kinukuha ni Yeshua sa puso ang pagkamatay ni Bernard. Pagkatapos ng lahat, wala sa mundo ang mas mahalaga kaysa sa katotohanang may isang tao na talagang nakapagpasok sa Rune Realm. Tulad ng iniisip niya, ang sulok ng mga mata ni Yeshua ay nakasulyap kay Gerald na may dalawang kamay sa kanyang bulsa na dahan-daang lumalabas sa karamihan. Sa pamamagitan nito, mabilis na lumapit si Yeshua sa kanya, yumuko ng bahagya bago sinabi niya, pinagtagumpayan ko kayo na masyadong masalimuot kanina, G. Crawford. Patawarin mo ako. Walang alalahanin, G. Locke. Hindi ko ito personal na kinuha. Sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. Sa totoo lang, maliit na pagsisisi ang naramdaman ni Gerald sa pagpatay kay Bernard at sa kanyang pamangkin. Pagkatapos ng lahat, kapwa sila kumilos ng walang kabuluhan. Salamat, G. Crawford. Sa pagsasalita tungkol dito, narinig kong sinabi ni Hubert na nais mong hiramin ang aming Soul Arch Compass. Sabihin sa katotohanan, hindi namin normal na isiwalat ito sa iba maliban kung unang natanggap namin ang mga order na gawin ito mula sa mas mataas na mga autoridad. Pagkatapos ng lahat, ang compass ay ang pinakamahalagang kayamanan ng Dragon Squad. Gayunpaman, dahil ikaw ay isang pambihirang tao, tiyak na papayagan ka naming gamitin ito. Labis na magalang na sinabi ni Yeshua. Kung si G. Crawford ay tunay na isang tao na nakapagpasok sa Rune Realm pagkatapos ay walang alinlangan na siya ay isang bihirang espesimen sa mundong ito. Kung dapat na pamilyar sa kanya ni G. Locke, tiyak na magtatapos ito ng lubos na pagpapalakas ng parehong lakas ng Dragon Squad pati na rin ang pang-internasyonal na pangalan nito. Sa pag-iisip na iyon, ang nakaranas at matalino na Yeshua ay tiyak na walang problema sa anuman sa mga ito. Alam na alam ko. Gayunpaman, ang Soul Arch Compass ay pantay din ang kahalagahan sa amin na ang dahilan kung bakit ako lumipat sa una. Sagot ni Gerald. Kasunod nito, pinayagan ni Gerald si Master Ghost na sundin ang mga tauhan ni Yeshua sa kanilang base upang magamit ang Soul Arch Compass. Hindi nagtagal bago malaman ng Master Ghost ang tungkol sa ilang mga misteryo pati na rin ang lokasyon ng Yearning Island. Sa oras na iyon, biglang nagsimulang umubo si Yeshua, kalaunan ay nagsuka pa ng dugo. Kahit na ganoon, si Yeshua ay mukhang sanay na sa ganito, at simpleng umiling na may isang mapait na ngiti bago ipaliwanag, paumanhin, G. Crawford. Nakakahiya naman na nakita mo iyon. Bunga lang ito ng isang dating sakit ko. Sa nakikita ko, sinasanay mo ang iyong mga kasanayan sa martial arts sa paraang hindi umaayon sa kung paano regular na binibigkas ang mga martial arts. Bukod sa na, maaari ko ring maunawaan na sinasanay mo ang iyong mga kasanayang panloob sa loob ng 50 taon. Sa pag-iisip na iyon, hindi nakapagtataka kung bakit ka naghihirap mula sa panloob ng mga pinsala, sagot ni Gerald na may mahinang ngiti. Nang marinig ang pagbawas ni Gerald, ang gulat na si Yeshua ay hindi mapigil ang mapalaki ang kanyang mga mata habang sinabi niya, kailangan kong sabihin, talagang ikaw ay isang pambihirang tao, Ginoo. Tulad ng sinabi mo, sinanay ko ang hanay ng mga kasanayang panloob mula pa nang ako ay 12 na ginagawang mahigit 50 taon mula nang magsimula ako sa aking pagsasanay. Nako, kahit matagal na ang pagsasanay, nahahanap ko ang aking sarili na hindi makamit ang pagpasok sa Silver Realm. Anuman ang aking mga ninuno ay ang lumikha ng hanay ng mga kasanayan sa martial arts na ito at naipasa sa lahat ng kasunod na henerasyon ng pamilya Locke. Kahit na, nagtataka ako kung bakit mo sinabi na ang mga kasanayang martial arts na ito ay hindi umaayon sa kung paano regular na nahon ang mga martial arts, si Yeshua ay matapat na nagulat sa pag-angkin ni Gerald dahil siya ay lubos na nagtitiwala sa mga kasanayan sa martial arts ng kanyang pamilya mula pat simula. Aba, hindi talaga. Sa nasabing iyon, nais kong panandali ang manatili sa loob ng Dragon Squad upang turuan ka ng isang forma sayon kahit na alam na magtatagal ito.
Bilang kapalit kung hindi ito masyadong maginhawa, nais kong ipakita mo sa akin ang higit pa sa mga kasanayang panloob ng iyong pamilya at mga diskarte sa pagsasanay sa pag-iisip para sa mga layunin ng pagmamasid. Kung gagawin mo ito, tutulong din ako na pagalingin ang iyong mga pinsala. Paano ka lang, Gerald? Oh, gusto kong pahalagahan iyon, G. Crawford. Kasunod sa kasunduan ni Yeshua, madaling gumaling ni Gerald ang lahat ng kanyang dating sugat at nagulat na naman ito kay Yeshua. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang si G. Crawford ay nagpakita ng mga pambihirang kasanayan sa medikal, ngunit ang kanyang mahusay na mastering sa panloob ng mga kasanayan ay hindi maihahambing sa kung ano ang maaaring asahan ng mga ordinaryong tao na makamit. Ano pa, itinuro pa ni Gerald na 15 mga pagkakamali sa mga diskarte sa pagsasanay ng kanyang pamilya. Naturally, pagkatapos gampanan ng mga ito sa paraang iminungkahi ni Gerald, ang mga resulta ay walang himala. Dahil dito, iginalang ngayon ni Yeshua si Gerald ng labis. Kabanata 1542. Ginoo Crawford, ang katotohanan na nagawa mo ring ipasok ang Rune Realm na kaharian sa iyong edad ay napakahanga. Sa nasabing iyon, inaasahan kong masasabi mo sa akin kung anong rango ang kasalukuyan kang nasa loob ng nasasakupan na iyon. Tanong ni Yeshua. Ang sasabihin sa katotohanan, hindi rin ako sigurado tungkol doon. Gayunpaman, naaalala ko ang isa sa aking mga nasasakupang nagsasabi sa akin na kailangan ko ng Sealium ng Ringmaster of Obliteration upang suriin ang aking rango, sagot ni Gerald. Ang Dragon Squad ay laging may Sealium sa atin. Kung nagtataka ka kung paano ito ginagamit upang matukoy ang rango ng isa, mahalagang nakikita nito ang mga nilalaman ng mahahalagang chi ng isang tao. Sa impormasyong iyon, matutukoy ng isa kung ano talaga ang rango. Sa nasabing iyon, bakit hindi mo subukan, G. Crawford? Tinanong si Yeshua na halos tila labis na masidi sa kasiya siyang Gerald sa kabila ng pagtupad sa lahat ng mga hiniling ni Gerald. Kasunod sa pag-aproba ni Gerald, pagkatapos ay lumakad si Yeshua sa isang aparador ng libro sa kanyang tanggapan bago ay flip ang isang nakatagong switch sa likuran nito. Pagkalipas ng isang segundo, isang mekanismo ang maririnig na clinking habang ang librong-libro ay dahan-daang bumukas. Nainilalantad ang isang sinaunang at sa halip ay may hitsura at Sealium. Mangyaring ay patong dito ang pareho mong mga kamay, G. Crawford. Kasunod nito, nais kong idirekta ang iyong mahahalagang chi sa bato. Sa tapos na iyon, malalaman namin kung anong tukoy na rango ang kasalukuyang narating mo. Ipinaliwanag si Yeshua na matapat na sabik na malaman din ito. Napakahusay, sagot ni Gerald na kasing sabik na malaman sa wakas kung gaano siya katindi. Matapos gawin ang itinuro sa kanya, ang mga kapansin-pansin na pagbabago ay maaaring makita sa Sealium. Hindi nagtagal, ang mga resulta ay nagsiwalat, ikaw. Naipasok mo na ang third rank na Rune Realm. Tudok-tudok tandang padamdam panipi. Mulalas ni Yeshua na ang bibig ay agape na ngayon sa sobrang pagkabigla. Isa pamamagitan ng Diyos. 20s pa lang siya, no? Isang himala. Napaisip si Yeshua sa sarili. Sa totoo lang, nag-aalanggan si Yeshua nang sinabi sa kanya ng pinuno ng 13 na nagawa ni Gerald na umakyat sa Rune Realm. Gayunpaman, ngayon wala siyang alinlangan tungkol dito. Hindi nakakagulat na si Gerald ay halos hindi nagkakaprobal na sa pagpatay sa mga masters. Mula sa alam ni Yeshua, maraming mga N-master na nasa siyam na rango ang nahirapan na magpatuloy na lampas sa rango na iyon kahit na pagkatapos ng pagsasanay sa kanilang buong buhay. Sa madaling salita, ang pagpasok sa Rune Realm ay mga liga na lampas sa kung ano ang maaasahan na makamit ng isang ikasyam na rango na master. Patuloy kong naririnig ang mga tao na pinag-uusapan ng tungkol sa Rune Realm. Gaano karami ang iyong nalalaman tungkol dito, Team Leader Locke? Tanong ni Gerald. Kaya sa narinig ko, ang nag-iisa lamang na nakapasok sa kaharian na iyon ay ang mga taong nabuhay ng higit sa 1,000 taon. Ano pa, kakaunti lamang ang nakapagpasok sa Rune Realm at kabilang ka na sa mga taong iyon, G. Crawford. Sumagot si Yeshua na puno ng higit pang paghanga kaysa dati. Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni Gerald ng malalim ang iniisip niya. Kung ang sinasabi ni Yeshua ay totoo, kung gayon ibig sabihin nito na si Finlay, ang kanyang Panginoon, at ang kanyang lolo ay pumasok na sa Rune Realm. Kung tunay na iyon ang kaso, marami itong ipapaliwanag. Pagkatapos ng lahat, habang alam na ni Gerald na si Finlay ay may nakasisindak na lakas, na hindi man lang masukat ni Gerald sa oras na iyon, napagtanto niya ngayon na hindi niya pinagdudahan ang tunay na lakas ng kanyang lolo noong sila pa rin. Ang pagiging may tago ang kanyang totoong lakas ng perpekto ay patunay na ang kanyang lolo ay marahil ay nasa parehong liga tulad ni Finlay. Ano pa, ang kanyang lolo ay nagawang tanggalin ang higanteng anaconda ng may madali. Sa pag-iisip na iyon, sigurado na ngayon si Gerald na ang kanyang lolo ay kailangang pumasok sa Rune Realm upang may sigawa ang gawaing iyon.
Alam ni Gerald kung gaano katindi ang kanyang lakas sa loob ng kaunting oras ngayon kahit na ang kanyang tanging paraan ng pagsukat nito ay sa pamamagitan ng katotohanan ang mga Panginoon na nakilala niya ay lahat sa kanya ay mga ants. Habang alam niya ngayon na siya ay pumasok sa third rank ng Rune Realm, maingat siyang paalalahanan ang kanyang sarili na marahil ay wala siyang malapit sa pagiging pinakamalakas sa buong mundo. Pagkatapos ng lahat, hindi pa niya alam kung gaano kalakas sina Finlay, Daryl, at ang King of Judgment Portal. Sa pag-iisip na iyon, natitiyak niya na ang Rune Realm ay hindi ang pinakamataas na punto ng pagsasanay. Mabilis na 7 araw mamaya, sa wakas ay lumabas si Master Ghost sa lihim na silid na tila natagpuan ng isang pangunahing tuklas. Kabanata 1543. Sa nagdaang ilang araw, naging abala ang Master Ghost sa paggamit ng kanyang 9 Dragons Calculation Technique kasama ang Soul Arch Compass upang makuha ang pinakatumpak na impormasyong posible. Sa buong panahon niya gamit ang kumpas, totoo namang naramdaman ng Master Ghost na siya ang pangunahing tauhan sa ilang nobelang martial arts. Pagkatapos ng lahat, nakakuha siya ng akses sa impormasyon tungkol sa mga kakaibang insidente na naitala ng detalyado sa loob ng Soul Arch Compass na naganap sa mga nakaraang taon. Halimbawa, nalaman ng Master Ghost na ang Dragon Squad ay umiiral ng mahigit sa 10,000 taon kahit na natural na hindi nito pinangalanan ang pangalan na kasalukuyang binabalik sa kanila. Kahit na, ang mahalagang bagay ay nagmula pa rin sa parehong linya ng dugo. Nalaman niya na ang Dragon Squad noon ay kadalasang gumagawa din ng mga pakikipag-ugnay sa ilalim ng lupa. Alinmang paraan sa pag-iisip na iyon, nakumpirma niya ng tumpak ang mga pagbabasa na ginawa niya sa pamamagitan ng pamamaraan ng 9 na dragons na pagkalkula sa pamamagitan ng pagsuri sa katumpakan ng kasaysayan ng detalye sa naitala na impormasyon sa loob ng compass. Matapos ang mahabang linggo, hindi lamang natutunan ng Master Ghost ang kinalalagyan ng Yearning Island, ngunit nagawa rin niyang makakuha ng impormasyon tungkol sa Master ng islang iyon, ang taong nagsimula ng buong issue tungkol sa pinagmula ng pamilya Crawford. Nang marinig iyon, sinabi ni Gerald na, alam mo, narinig kong binanggit ni Lady Gunther noon na ang Crawfords ay dating isang napakalakas na pamilya pagdating sa pagsasanay. Gayunpaman, dahil sa isang tiyak na insidente, natapos ang pamilya na makakuha ng wasak sa isang solong gabi. Gayunpaman, Lolo. Sandaling nag-aalanga na ipagpatuloy, umiling si Gerald bago idinagdag, sa sinabi ni Lady Gunther, si Lolo ang nag-iisa na nakagawa nitong buhay na buhay, sumunod doon, tinangka niyang maghiganti sa mga Gunters sa pamamagitan ng pagnanakaw ng isang magic artifact mula sa kanila. Sa kasamaang palad, sa huli ay nabigo ang kanyang plano. Upang maiwasang mahuli, nagsimula siyang manirahan sa isla ng Yearning. Maliwanag na mayroon siyang pangunahing lihim sa kanya noon din. Anuman, ito ay noong itinatag niya ang iba pang pamilya Crawford. Maya-maya pa magpapatuloy siya upang likhain ang mga Crawford na aking nakatira. Iyon ba ang buong kwento? Bilang tugon, umiling lang si Master Ghost bago sasabihin lang natin na ang sinabi mo lang sa akin ay isang pinasimple na bersyon ng buong kwento. Mayroong maraming iba pang mga mahalagang impormasyon na iyong naskim na karaang. Mula sa natutunan ko mula sa Soul Arch Compass ang iyong lolo. Tila malayo siya sa karaniwan upang masabi lang. Tuldok-tuldok. Pagkatapos ng lahat, tila may mahusay siyang koneksyon sa isang matandang alamat na naroroon sa Yearning Island para sa pinakamahabang oras. Isang alamat? Tanong ni Gerald, medyo natigilan. Sa totoo lang, kita mo, ang isla ng Yearning ay matatagpuan sa isang mahiwagang lugar sa loob ng karagatan ng Yonem. Mula sa aking natipon, lumitaw ang isang alamat doon mga 10,000 taon na ang nakakalipas. At ito ang alamat ng isang devil na nagkatawang tao. Sumagot si Master Ghost habang binabago ang kanyang tingin sa pagitan ng nagtataka ngayon na si Gerald at Yeshua. Kasunod nito, pagkatapos ay nagpatuloy siya, habang maraming mangingisda ang tila ng isda sa paligid ng lugar na iyon bago iyon, nagsimulang maganap ang mga kakaibang insidente mga 10,000 taon na ang nakalilipas. Maliwanag, ang malalaking grupo ng mga mangingisda ay mistulang nagsimula ng misteryosong nawawala. Sa oras na iyon, ang ilang mga haka-haka na ang mga nawawalang mangingisda ay simpleng nawala ang kanilang mga paraan habang nasa labas ng dagat. Gayunpaman, sila ay mga kalalakihan ng dagat. Walang paraan na ganoon ang kaso. Sa pag-iisip na iyon, maraming mga teorya ang nagsimulang lumitaw sa mga natitirang mangingisda. Sinabi ng ilan na ang kanilang pagkawala ay gawa ng mga sea monster. Ang iba ay nagpalagay na ang mga mangingisda ay maaaring nakatagpo ng mga bagyo na nagtapos sa pagdidirekta sa kanila sa mga dayuhang isla. Ano man ang kaso, marami sa mga mangingisda ang nagsimulang patuloy na manalangin para sa ligtas na pagbabalik ng mga nawawalang mangingisda. Tudok-tudok panipi. Hindi nagtagal, isang pangkat ng mga mangingisda na nasa labas ng dagat ang nakilala ng isang bagyo. Nang maglaon, nauwi sila sa isang disyerto na isla.
Ang nakakagulat na bagay, hindi lamang nakita ng mga mangingisda ang maraming tuyong bangkay doon, ngunit nakilala rin nila na ito ang mga katawan ng dating nawawalang mangingisda. Naiintindihan na ang kanilang mga kaibigan ay dapat na sinipsip ng isang bagay upang magtapos sa ganoong paraan pagkatapos na mawala sa loob lamang ng ilang araw ang mga mangingisda ay may takot na takot. Sa kabutihang palad, ang bagyo ay hindi nagtagal upang mamatay, at ang hindi mapalagay na mga mangingisda ay mabilis na dinala ang mga bangkay sa kanilang baryo ng pangingisda. Nako, sa kanilang pagbabalik, napagtanto ng mga mangingisda na ang lahat ng iba pa sa kanilang nayon ay sinipsip din ng tuyo. Wala sa mga bangkay na nadatnan nila na may kahit isang patak ng dugo na natira sa kanila. Labis na nalungkot, tumanggi ang mga mangingisda na maniwala na walang tunay na makakaligtas. Matapos ang paghahanap na mahabang panahon, nakahanap sila ng isang solong taong nabubuhay pa. Sa kasamaang palad, ang tao ay isang kilalang tanga sa loob ng nayong iyon. Nang tanungin siya kung ano ang eksaktong naganap, ang tanga, na kilala rin bilang isang mahusay na artista, ay nagsimulang ilabas ang kanyang nasaksihan. Tuldok-tuldok. Ganap na alam ang kanyang kagustuhan sa pakikipag-usap sa pamamagitan ng mga larawan, naghintay lamang ang mga mangingisda hanggang sa natapos siya. Sa sandaling tapos na ang tanga, gayunpaman, ang mga mangingisda ay nabigla sa kanilang nakita. Maliwanag, ang sumipsip ng tuyong lahat ng mga nayon ay isang kakaibang taong mukhang tatlong mata. Ano pa, ang tao ay may mga paa na kasing haba ng kalahating matandang lalaki. Sa pamamagitan ng buhok na nakalawit hanggang sa baywang nito, ang hindi pangkaraniwang may mahabang salita na halimaw ay may kakayahang magsalita rin ng tao. Kasunod nito, ipinaliwanag ng tanga na nang una niyang makita ang halimaw, tinanong ito ng isang taga-baryo kung ano ang ginagawa nito dito. Bilang tugon, tinanong lamang ng halimaw, ito ba ang pag-asam sa village? Ang pangalawang sinabi ng isang bata sa halimaw na iyon, ang halimaw ay agad na nagsimulang patayin ang lahat sa nayon ng labis na malupit. Matapos ipaliwanag ang lahat ng iyon, buod ng Master Ghost kung ano ang nangyari pagkatapos. Mahalaga, ang mga mangingisda na nakatakas sa kamatayan ay labis na galit, sobrang galit sa katunayan, na agad nilang sinimulan ang paghahanap para sa mga taong nagtataglay ng supernatural na kapangyarihan upang makitungo sa dyablo na nagkatawang tao. Ang paghihiganti ay nag-iisa lamang sa kanilang isipan. Walang maaaring hulaan na ang dyablo na nagkatawang tao ay hindi isang walang isip na pagpatay machine. Tulad ng sa kalaunan ay natututo ang mga mangingisda, nagtataglay din ito ng napakalawak na mga supernatural na kapangyarihan din. Kabanata 1544. Dahil dito, maraming mahuhusay na Panginoon na tinanggap ng mga mangingisda ay natapos ng pinatay ng dyablo na katawang tao. Kahit na ang mga mangingisda na nakaligtas kaagad ay natagpuan ang kanilang mga dulo sa kamay ng halimaw na iyon. Tuldok-tuldok. Sa pagtatapos ng lahat ng ito, ang natitirang nakatayo lamang ay ang tanga. Gayunpaman, pagkatapos na masaksihan ang lahat ng mga pagkamatay na iyon, ang tanga ay nakakuha muli ng kanyang talino at muling nag-iisip ng normal. Ngayon ay may kakayahang irehistro ang lahat ng nangyari, natagpuan niya ang kanyang sarili na pantay na nagagalit tulad ng nakaraang mga mangingisda, at hindi nagtagal ay naging paghimok din niya. Naibalik ang kanyang kakayahan sa pag-iisip, naalaala ng lalaki ang isang insidente na nangyari sa kanya noong siya ay mas bata pa. Mahalaga, nakilala niya minsan ang isang pambihirang lalaki na nagbabala sa kanya na ang isang banyaga at nakakahamak na malademonyong tao ay darating sa kanyang nayon balang araw. Sa pamamagitan ng tatlong mata, malalaking paa, at sa halip mahaba ang buhok, sinabi din ng pambihirang lalaki na sa pagdating ng halimaw, isang patayan ang magaganap, isang diwala sa mga taong nakatira sa isla ang maliligtas. Ayon sa pambihirang tao, ang layunin ng halimaw ay upang aangkinan ang isla para sa kanyang sarili para sa mga hangarin sa pagsasanay. Pagkatapos ng lahat, ang paraan ng pagposisyon ng Yearning Island na ginawa itong isang lubos na madiskarteng lokasyon sa pagitan ng langit at lupa. Anuman, ang mahalagang bagay na dapat tandaan ay sinabi ng pambihirang lalaki sa dating tanga na magsindi ng isang espesyal na insenso nang sa kalaunan dumating ang halimaw. Kasunod nito, tiyak na darating ang pambihirang lalaki upang pumatay sa demonyo. Dahil wala nang magagawa pa siya, kaagad na ginawa ng dating hanggal tulad ng naituro sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang gabi, at kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan. Sa gitna ng kulog at kidlat, ang dyablo na nagkatawang tao, na napansin na may isang buhay pa sa isla, ay bumalik sa nayon, handa ng kainin ang huling tao roon. Gayunpaman, napigilan ang plano ng halimaw nang wala sa asol, isang lalaking mukhang banal ang biglang bolt papunta dito. Habang ang isang mahusay na labanan ang naganap sa pagitan ng banal na tao at ng dyablo na nagkatawang tao, sa huli, hindi niya nagawang ganap na talunin ang halimaw. Bilang kanyang huling paraan, isinakripisyo niya ang kanyang espiritu ng primordial upang lubos na saktan ang dyablo na nagkatawang tao, sabay na ginagawa itong mahina upang mabuklod. Kahit na, ang dyablo na nagkatawang tao ay lubhang tuso.
Nang malapit na ang kamatayan, pinakawalan nito ang primordial na espiritu mula sa katawan nito bago bumuo ng isang demonyong ilaw na magmamana ng kaluluwa nito. Gumagamit ito ng diskarteng tinatawag na demonyong pagkakatawang tao, at kasama nito, napanatili ng halimaw ang kamalayan nito hanggang sa makahanap ito ng angkop na host upang muling mabuhay. Kapag natagpuan ng halimaw ang isang naaangkop na host, ang demonyong pagkakatawang tao ay magsisimulang baguhin ang puso ng nasabing tao, na unti-unting nagiging sanhi upang magsimula silang lumikha ng gulong sa puntong iyon, hindi magtatagal bago maganap ang isang malaking sakuna. Kuminto sa isang maikling sandali nang makarating siya sa bahaging ito, pagkatapos ay umiling ang Master Ghost bago idinagdag, kasunod ng pangyayaring iyon, 10,000 taon ang lilipas bago bumalik ang sinuman sa Yearning Island. Noon, ang karagatang nakapalibot sa isla ay aptly na pinangalan ng Forbidden Sea. Anuman walang tao kung may nakakaalam man tungkol sa kanyang pag-iral sa una, ay may ideya kung saan ang dating tanga ay nasa buong panahon na ito kahit 10 taon na ang nakakalipas. Ito ay sa paligid noon kapag ang mga tao sa wakas na pagtanto na ang isang pagli ng pamilya ay lumipat doon. At ito ay ang pamilya Crawford, itinatag ni Daryl, ang master ng iba pang mga Crawfords. Paglingon kay Gerald, pinanood ni Master Ghost habang nagsisimula ng manginig ang kabataan, malinaw na ayaw na maniwala sa narinig niya. Sino ang maaaring sisihin sa kanya? Kung sa bagay, ang alam niyang Daryl ay isang mabait at banayad na tao. Paano sinabi ng Master Ghost na totoo? Ngunit kung totoo talaga ito, ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nagpangilabot sa gulugod ni Gerald. Magsisinungaling ako kung sinabi kong hindi ko nahanap ang lahat ng ito na hindi makapaniwala. Alinmang paraan sa kung gaano siya katindi at sikreto, ano nga ba ang hangarin niya? Tanong ng gulong Gerald. Umiling siya, simpleng sumagot si Master Ghost, ang masasabi ko lang na ang insidente ay masalimuot. Habang hindi ko masasabi kung ano ang eksaktong pagganyak ni Daryl, nagawa kong makuha ang ilang mga tala tungkol sa kanya sa mga naunang taon na sigurado akong interesado kang malaman. Naniniwala rin ako na pagkatapos marinig ito, magsisimula kang makakuha ng mas mahusay na pag-unawa sa iyong lolo. Go on, ungol ni Gerald habang nakatingin kay Master Ghost. Aba, alam mo na ang Crawfords na unang itinatag ni Daryl ay ganap na nawasak sa isang solong gabi, tama? Kung gayon alam mo kung sino ito, kung sino ang gumawa ng gawa. Tanong ni Master Ghost habang dahan-daang ibinaba ang boses. Kabanata 1545. Sino? Tanong ni Gerald. Si Daryl mismo. Sa isang solong gabi tuluyan niyang napuksa ang mga Crawfords na kapwa nag-anak at pinalaki siya, na may ilang taktika na kasalukuyang hindi alam. Simula noon, humiga siya sa Yearning Island habang itinatatag ang iba pang pamilya Crawford. Mahalagang banggitin na tumagal lamang ng ibang mga Crawfords ng ilang dekada upang umunlad. Sa katunayan, ito ay hindi isang kahabaan upang sabihin na ang lakas ng ibang pamilya Crawford ay maraming beses na mas mataas kaysa sa maaaring makamit ng nakaraang Crawfords. Anuman, nagsimula si Daryl na magpatupad ng isa pang plano sa paglaon, at ang plano ay tinawag na Plan of Insights. Malinaw na naghihintay siya para sa planong iyon para sa pinakamahabang oras, at lilito na malapit kang nakikipag-ugnay sa tagumpay ng plano. Tila may hawak din siyang lihim na hindi ko pa rin natuklasan, paliwanag ni Master Ghost. Nakita ko. Upang linawin lamang, sinabi mo na marami sa mga pangyayaring ito ay malapit na nauugnay sa aking lolo, hindi? Tanong ni Gerald, bahagya pa ring hindi makapaniwala. Sa totoo lang, gayon din si Daryl ay tila may malapit na mga koneksyon sa J-letter din. Ipinapalagay kong bahagi ito ng kanyang plano ng mga pananaw. Sagot ni Master Ghost. J-letter, ang maalamat na lugar na matatagpuan sa gitna ng mundo. Tinanong si Yeshua, na naramdaman na napaliwanagan mula lamang sa pakikinig sa usapan. Habang tumango si Master Ghost kay Yeshua, sinabi ni Gerald na ngayon ay may isang maliit na determinasyon sa kanyang mga mata, na wala akong pakialam kung ano ang plano ng mga pananaw na ito, o wala rin akong pakialam sa kung sino ang kinakaharap ko. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay hindi ko papayagan ang taong iyon na gumawa pa ng pinsala. Sa nasabing iyon, dahil alam mo na ngayon kung nasaan ang Yearning Island, iminumungkahi kong umalis kami para sa islang ito ngayon. Sa totoo lang, matapos kong marinig kamakailan ang tungkol sa iba pang mga Crawfords, ninanais kong makita kung ano ang kakaiba sa kanila kumpara sa aking sariling pamilya. Parang isang magandang ideya, G. Crawford. Alam mo, ang Dragon Squad ay nagmamay-ari ng isang espesyal na fleet ng mga barko. Ang iminumungkahi ko ay na kung nais mo, masisiyahan akong ibigay ang aking bahagi ng kapangyarihan bilang pasasalamat sa iyong pagpapayo sa buong mga araw na ito. Mabilis na iminungkahi ni Yeshua. Matapos masaksihan ang lakas at pagsasanay ni Gerald, simpleng pakiramdam ni Yeshua na kung makikipagkasundo siya sa makapangyarihang taong ito, kapwa ang Dragon Squad at ang kinabukasan ng pamilya ng Locke ay tiyak na maliwanag.
Sa pag-iisip na iyon, hindi palalampasan ni Yeshua ang isang pagkakataon na tulungan si Gerald. Nang marinig ang mabait na kilos ni Yeshua, sumang-ayon si Gerald sa ideya. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon siya ngayon ng paraan upang magtungo sa isla kasama ang kanyang pambihirang mga kalalakihan mula sa Sacra Solis Palace. Sa pamamagitan nito, maraming tao ang makakatingin sa bawat isa. Mabilis sa susunod na umaga, ang mabilis ng 10 malalaking barkong pampasahero na inayos ni Yeshua para kay Gerald ay nagsimulang umalis patungo sa timog kanlurang lugar ng Yonem. Nakatayo sa deck ng isa sa mga barko, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na nakatingin sa malawak na karagatan. Ang mas matagal niyang titig, mas malambing na pakiramdam ni Gerald hanggang sa huli, nakita niyang nagbubulungan siya, 4 na taon na mula nang huli kaming magkita, Mila, 4 na buong taon. Tuldok-tuldok. Bagaman maraming bagay ang nanatiling pareho, ang mga tao sa paligid ko sumailalim sa malawak na mga pagbabago. Ako din, hindi na kung sino ako dati. Mila, kumusta ka? Buhay ka pa ba? Habang ang paghahanap kay Mila ay isang palaging pag-aalala para sa kanya, kasalukuyan siyang may higit na pag-aalala para sa kanyang pamilya na nakapture ng iba pang mga Crawfords. Totoong hiniling niya na hindi sila masyadong naghihirap habang hinihintay ang kanyang misyon sa pagsadya. Ang sasabihin sa katotohanan, binigyan ng pagpipilian, mas gusto ni Gerald na magtiis sa lahat ng sakit na ito ng mag-isa. Tuldok-tuldok. Pagkatapos ay may katotohanan na malamang na makaharap siya sa kanyang lolo na labis niyang iginagalang sa malapit na hinaharap. Ang lahat ng ito ay simpleng naging komplikado sa kalagayan ni Gerald. Habang siya ay patuloy na nabek sa kanyang isipan, isang pambabae na tinig na kasing kaibig-ibig ng isang Oriole ay biglang nagsabing, "Magandang araw, Ginoo. Bahagi ka ba ng koponan ng barkong pampasaherong ito?" Paglingon ko, sinalubong si Gerald nang makita ang 2 babaeng nakatayo sa likuran niya. Ang nagsalita ay nakasuot ng sports attire at ang kanyang buhok ay nakapusod. Tungkol sa kanyang hitsura, ito ay kasing kaibig-ibig at kaibig-ibig ng kanyang boses. Naghahanap na nasa edad 23, naramdaman din ni Gerald ang ugali ng isang mayamang binibini sa loob niya. Kabanata 1546. Ang pangalawa ay lumingon siya sa isa pang batang babae, subalit, natagpuan ni Gerald ang kanyang mga eyelid na agad na kumukurot. Pagkatapos ng lahat, habang nakatagpo siya ng maraming mga kagandahan bago sa buong buhay niya, natagpuan pa rin niya ang kanyang sarili na namangha sa kung gaano kaakit-akit ang hitsura ng babaeng ito. Nakasuot ng isang mahaba, kaakit-akit na damit, ang iba pang babae ay may magagandang mga tampok sa mukha at isang buxom na katawan upang aibot. Bagaman tiyak na nakakaakit siya, medyo malayo siya kung ihinahambing sa babaeng naka-ponytail. Ang nakamamanghang babae mismo ay simpleng itinuwid ang kanyang buhok na lumilipad sa buong lugar dahil sa simoy ng dagat habang sinusuri niya si Gerald mula ulo hanggang paa. Matapos ang isang maikling sandali, iniwas niya ang kanyang tingin, malinaw na nawala ng interes sa kanya. Gayunpaman, iyon ay tila hindi masyadong nag-abala kay Gerald dahil hindi pa rin siya nakakagaling mula sa naunang nagdadalamati na session pa rin. Hindi alintana, pagkatapos ay casual niyang tinanong, "Oo. Mayroon bang matutulungan ako sa iyo? Aba, kanina pa kita nakatingin sa iyo at parang medyo tinimbang mo ang isip mo. Sa totoo lang medyo gwapo ka kaya't nagtataka ako kung bakit ang dami mo pang mga kapigotian. Ano man, alam mo bang ang barko ay dumadaan sa isa sa mga isla ng Yonem sa lalong madaling panahon? Kapag nakarating na kami sa isla, ang aking kaibigan at ako ay titigil doon dahil sinabi sa amin ng iba naming mga kaibigan na mayroong isang pagdiriwang na gaganapin doon. Ilalagay ito ng diretso, nagpaplano akong mag-imbita ng anumang mga bagong kaibigan na nakasakay ako upang dumalo sa partido sa amin. Sa ganoong paraan, lahat ay magkakaroon ng mga kasama." Nakangiting sagot ng babaeng nakapusod. "Sa totoo lang, hawakan mo, nasaan ang ugali ko? Haha, maaari mo akong tawaging Siya Tizer. Tungkol sa kagandahang ito, ang kanyang pangalan ay Philip. Ipakikilala kita sa iba naming mga kaibigan, ngunit lahat sila ay nakasakay sa isa pang pampasaherong barko. Kami ay pagpupulong sa isla bagaman kaya huwag mag-alala. Ngayon kung gayon tungkol sa pagdiriwang. Hindi dapat maging bastos ngunit kung hindi ka nasisiyahan, dapat mo talagang pagtuunan ng pansin ang pagpapahinga sa iyong sarili. Kung palagi kang may sakit na madali, hindi ka makakagawa ng mabuti." Dagdag ni Sia. Nang marinig iyon, hinihimas ni Fia si Sia gamit ang kanyang siko, na parang sinusubukan niyang ipahiwatig ang isang bagay sa linya ng, mayroon ba talagang pangangailangan na kausapin siya ng ganoon kadami. Hayaan siyang magpasya sa kanyang sarili kung nais niyang pumunta o hindi. Isa pagtingin sa mga kilos ni Fia, naalala ni Gerald na apo siya ni Yeshua. Dahil ginagamit niya ang kapangyarihan ng Dragon Squad upang magawa ang kanyang negosyo sa oras na ito, alam ni Gerald na hindi nararapat sa kanya na magtungo sa Yearning Island na may labis na pagmamalaki.
Sa pag-iisip na iyon, bukod sa pambihirang mga tao mula sa Sacra Solis Palace at sa Dragon Squad, sumakay si Gerald sa barko kasama ang ilang mga regular na mayamang batang tagapagmana at mayayamang mangangalakal upang pagtakpan ang kanyang totoong mga motibo. Hindi alintana, sa kabila ng pagiging malakas niya noon, matapat na hindi balewala ni Gerald ang pagsali sa mga batang babae matapos marinig ang panghimok ni Sia. Pagkatapos ng lahat, talagang kailangan niyang mag-relax ng kaunti at medyo nagsawa na rin siya. Habang narito siya, maaaring magamit din niya ang pagkakataong magtanong sa mga mayayamang mangangalakal ng Yonem tungkol sa ilang mga bagay. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay tumango si Gerald sa tuwa ni Sia. Isang ngiti sa kanyang mukha, Sia pagkatapos ay sinabi, natutuwa akong sumang-ayon ka. Palaging pinakamahusay na magkaroon ng positibong pag-uugali anuman ang punto na tayo ay nasa buhay. Hindi masyadong nagtagal, ang barko na naport ng isang isla. Bagaman sinundan ni Gerald si Sia pababa ng barko, sina Master Ghost, Carlos, at ilang iba pa ay nanatili sa board upang gumawa ng ilang paghahanda. Tama silang nag-alala dahil ang mga mapanganib na insidente ay maaaring mangyari sa anumang oras sa sandaling malapit na sila sa Yearning Island. Sia, Fia, dito, sigaw ng isang kamakaway na binata na bahagi ng isang mas malaking pangkat ng mga kabataan na naghihintay na sa daungan. Ang pangalawa ay nakita niya ang trio na lumabas mula sa barko. Sa nakikita ni Gerald, maraming iba pang mga mayayamang kabataan ang bumababa sa iba pang mga barkong pampasaheroan. Ang kanyang atensyon ay ibinalik sa kasalukuyang eksena ng ang isang masarap na binata ay tuwang-tuwa na idinagdag, ang partido ay naka-schedule para sa ngayong gabi, alam mo. Sa madaling salita, nagsisimula ito sa 10 minuto. Sa nasabing iyon, bilasan mo at makapasok ka na dito. Ang pangalawa na natapos ang pangungusap ng kabataan, isang matangkad at payat na binata ang makikita na naglalakad papunta sa grupo ni Fia. Kabilang sa iba pa sa loob ng pangkat, kapwa siya at si Fia ang pinakahusay na bihis. Alinmang paraan, lumitaw na hindi talaga siya lahat nakatuon sa party. Sa totoo lang, nandito siya dahil kay Fia at nakatitig siya sa kanya mula nang makita siyang bumaba sa barko. Pagkatapos ng panandalian, ngunit mas may kaba din, nainiskan si Gerald mula ulo hanggang paa, kalaunan ay hindi niya mapigilan ang sarili habang tinanong niya, Fia, sino ito? At bakit ka bumaba sa barko kasama siya? Kabanata 1547. Ang binata ay nagpunta sa pangalang Beau Mabart at siya ay isang mayamang batang tagapagmana na may mahinahon na ugali. Ang mga Mabart mismo ay isa sa mga prestihiyosong pamilya ng lalawigan ng Jena at nagmamay-ari sila ng mga assets na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 bilyon at 500 milyong dolyar. Sa pag-iisip na iyon, hindi nakapagtataka na ang Beau ay may edukasyon sa ibang bansa, partikular sa United Kingdom at France. Kahit na, ang Mabarts ay natural na mas mababa kaysa sa pamilya ng Locke na nagmamay-ari ng Dragon Squad. Dahil dito, nakasakay lamang si Beau sa isang menor de edad na barkong pampasaher patungo rito. Pagkatapos ng lahat, tanging ang may pinakamataas na reputasyon ang pinapayagan na sumakay sa pangunahing barko ng fleet. Anuman, halos lahat ng tao doon ay may kamalayan sa infatuation ni Beau kay Fia. Sa pag-iisip na iyon, sinimula na rin nilang sukatin si Gerald nang marinig nila ang tanong ni Beau, inaasahan na masisiyahan ang kanyang kapalaran. Hindi ko siya kilala. Si Sia ang nag-aanyaya sa kanya na sumali sa party sa Shrine Island na magkasama. Sagot ni Fia na medyo sumimangot. Dahil sa pagiging mapagmataas ng isang paboril, kinamumuhian ni Fia ang pakiramdam na kontrolado ng iba. Gayunpaman, sa pagitan ni Gerald at Beau, natagpuan niya na si Gerald ay higit na hindi mabata. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng kanyang presensya, si Gerald ay nanatiling tahimik sa buong paglalakbay nila rito. Ang kanyang katahimikan ay humantong sa kanya sa pag-iisip, sinusubukan ba niyang makuha ang aking pansin sa pamamagitan ng penonetiling tahimik? Talaga bang naiisip niya nagagana ang paglalaro ng pusa at mouse sa akin? Malinaw mong hindi mo naiintindihan ang iyong target. Habang iniisip niya ito, lalo siyang naiinis. Gayunpaman, dahil kay Gerald, natagpuan niya ngayon si Beau na hindi gaanong nakakainis kumpara sa kung paano niya ito dati napansin. Sa pagtingin ng mas malapitan kahit na siya ay tila mas mature at solemne, alinmang paraan, nang makita ni Beau kung paano tinatrato ni Fia si Gerald, ang puso niya ay kumalas nang sinabi niya, kita ko. Anuman, ipinapalagay ko na siya ay isang inapo ng ilang prestihiyosong pamilya, tama ba? Habang natutuwa siyang malaman na hindi pamilyar si Fia kay Gerald, hindi nito binago ang katotohanang nakasakay lamang si Beau sa regular na barko. Si Gerald naman ay nakakuha ng pangunahing barko sa kabila ng pagsusuot nito ng mga damit na shabby. Dahil dito, hindi misteryo kung bakit pakiramdam ng sobrang pagkainggit ni Beau. Sa pag-iisip na iyon, naramdaman niya ang pangangailangan na makakuha ng maraming impormasyon tungkol kay Gerald sa lalong madaling panahon.
Napagtanto na sinusubukan ni Bo na i-target si Gerald, mabilis na binago ni Sia ang paksa sa pagsasabing, iyon ay sapat na mga katanungan sa ngayon, Bo. Inaila ko lang siya para magsaya kasama kami mula noong lumitaw siya na buong moody at nag-iisa kanina. Subukan lamang nating makilala ang bawat isa. Sino ang nakakaalam, maaari tayong maging magkaibigan sa hinaharap. Narinig iyon, sinimulan nilang pag-usapan ang tungkol sa iba pang mga paksa kahit na pinili lamang ni Gerald na tumayo sa gilid. Sa pagmamasid sa tanawin ng isla, kinailangan ni Gerald na aminin na siya ay nasa mas mahusay na kalagayan pagkatapos na sundin sila dito. Ang kanyang ulo ngayon ay mas malinaw, naisip niya kung paano ang kanyang pag-iisa na kilos ay maaaring magbigay ng maling impresyon na sinusubukan niyang ibigay kay Sia ang malamig na balikat sa kabila ng pagiging mabait nito sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, nagpa siyang sumali sa kanilang mga pag-uusap na may isang mas maliwanag na kalagayan upang ipakita lamang kay Sia ang kanyang pagpapahalaga. Bago pa niya ito nagawa, subalit, kahit isang dosenang malakas at sabay na bangs ay biglang narinig. Kasunod nito, nagsimulang mag-flutter ang mga confetti at streamer sa itaas ng ulo ng lahat na ginagawang partikular na kamangha-mangha ang port sa sandaling iyon. Makalipas ang ilang sandali, isang kabataan na nakasuot ng suit ang dumaan sa madla bago tumawa habang sumisigaw, ang matagal ko nang nawala na kaibigan. Sa wakas ay magkikita pa tayo ngayon. Joseph. Bo. Tunay na mga edad mula nang huli kaming magkita ng harapan. Kanina pa kita hinihintay, alam mo. Ngayon, simulan natin ang partido na ito. Idineklara ni Joseph Jenks ang labis na bihis na lalaki na maliwanag na kaibigan ni Bo habang binigyan niya ng yakap ang bear. Ang katotohanan kapwa sila naging responsable para sa pag-aayos ng libang sa kaganapang ito ay naging malapit sa kanila. Kasunod ng matinding tawa, tiningnan ni Bo si Fia bago sinabing, payagan akong ipakilala sa iyo ang young master na si Joseph Jenks, Fia. Sa totoo lang, sa palagay ko nabanggit ko na siya sa iyo ng mas maaga. Siya ang pinakaibigan ko habang nag-aaral sa ibang bansa sa France. Anuman ang kanyang pamilya ay naninirahan sa Yeonem sa loob ng ilang henerasyon ngayon at malapit na itong naiugnay sa International Martial Arts Association. Bilang karagdagang impormasyon, nagmamay-ari ang kanyang pamilya ng mga assets na nagkakahalaga ng halos $15 bilyong din. Nang marinig iyon, natagpuan ng lahat ang kanilang sarili na nakatingin kay Joseph na nakabuka ang kanilang mga bibig. Alam na ng lahat ang tungkol sa impluensya ng pamilya Jenks sa Yeonem. Kahit na, upang isipin na ang young Master Jenks ay talagang malapit na kaibigan ni Bo. Kabanata 1548. Ang Fia pagiging isang taong may napakahusay na pinagmulan ng pamilya laging may isang pakiramdam ng pagiging higit kaysa sa mga regular na tao. Matapos marinig ang background ng pamilya ni Joseph, gayunpaman, ang kanyang mga mata ay agad na nagliwanag habang sinisilip si young Master Jenks. Matapos makipagpalitan ng ilang simpleng kasiyahan, natagpuan ni Joseph ang kanyang sarili na nagtanong, speaking of which, Bo, anong tagal mo? Hindi ka ba nangako na darating ilang araw na ang nakakalipas? Huwag mo akong masimulan sana. Kita mo, sa buong pagkawala ko, napakalaking at sa halip marahas na mga pagbabago ang naganap sa loob ng lungsod ng Jena pati na rin ang istrukturang ilalim ng lupa ni Weston. Sa pag-iisip na iyon, natutulungan ko ang aking ama na harapin ang sitwasyon sa buong oras na ito. Sagot ni Bo. Sa palagay ko narinig ko rin ang ilang balita tungkol dito. Sacra Solis Palace, tama. Saan nagmula ang malaking puwersang iyon? Ayon sa sinabi sa akin ng aking ama, maraming mga prestihiyosong pamilya at kahit ilang mga puwersa sa ilalim ng lupa sa Yeonem ang nagsumite na sa kanila. Habang sinabi sa akin na ang Panginoon ng palasyo ng Sacra Solis Palace ay isang partikular na masamang individual, sinabi ng chismis na sa pagsusumit sa kanya, ang isang pamilya ay tiyak na mapoprotektahan at titigil sa pagkasira ng mahabang 1,000,000 taon. Sabi ni Joseph. Dahil sa kanilang napakaraming yaman, hindi bihira para sa malalaking pamilya na makipag-ugnay sa mga pambihirang tao. Habang ang mga ordinaryong tao ay maaaring makita itong bahagyang mapusok para sa mga mayamang pamilya na magsumite sa mas maraming makapangyarihang pamilya na kabilang sa ilang mga sekta, ito ay totoo lamang na negosyo tulad ng dati para sa mayayaman. Sa pagsasalita ng alin, ang iyong ama ay nasa Jena province pa rin, tama, Bo? Nagawa ba niyang makipag-ugnay sa sinuman mula sa Sacra Solis Palace? Tanong ni Joseph. Umiling siya, sumagot si Bo pagkatapos, we never got the opportunity. Pagkatapos ng lahat, napakaraming makapangyarihang pamilya ang nagtutungo roon upang isumite ang kanilang sarili sa kanila sa panahong iyon. Kahit na lumilitaw na ang Palace Master ng Sacra Solis Palace ay medyo mayaman na sa una. Sa pag-iisip na iyon, marami sa mga pamilya doon ay hindi naaangkop sa kanyang kagustuhan. Mula sa narinig, upang pamilyar sa kanila, dapat munang dumaan ang isang bilang ng mga pagtatasa.
Narinig iyon, umiling-iling lamang si Fia ng bahagyang mapanghamak bago sabihin, ngunit syempre ang mga pamilyang mangangalakal tulad ng sa iyo ay hindi karapat-dapat na pamilyar sa Sacra Solis Palace. Alam mo ba kung gaano katindi ang kapangyarihan ng palasyo? Paano maaaring isumite ng sinuman ang kanilang sarili kay G. Crawford na ganyan? Oh, habang nasa paksa kami, narinig ko na ang iyong pamilya ay may kaugnayan sa Sacra Solis Palace, nangangahulugan ba iyon na ang apelyido ng master ng palasyo ay Crawford? Gayon din, nakilala mo na ba siya ng personal? Tanong ni Bo na may nagulat na tono. Paano sa mundo ko siya makilala dati? Ano man, lubos akong sigurado na siya ay isang napakalakas at kagilahilalas na tao. Kung tutuusin, maging ang kanyang mga nasasakupan ay pawang matalino at matigas. Dapat kong malaman dahil ang ilan sa kanila ay pamilyar sa aking lolo. Sagot ni Fia, bahagyang panghihinayang na nasasalamin sa kanyang mga mata. Sa pag-iisip sa likod, ang mga mata ng kanyang lolo ay napuno ng paghanga at respeto tuwing pinag-uusapan niya ang tungkol sa G. Crawford sa kanya. Pinag-uusapan ng tungkol sa kanyang lolo, naalala niya ang payo sa kanya, tandaan na sakupin ang pagkakataon kapag nakita mo ito. Bago pa man umalis ang mga barko. Nang tanungin niya kung anong pagkakataon ang tinukoy niya, gayon pa man, ang kanyang lolo ay kakaibang ayaw na ibunyag ang anumang bagay na lampas sa kung gaano man karami ang tinanong niya. Sinusubukan ba ng lolo na ipahiwatig ang partido na ito o kung ano? Napaisip si Fia sa sarili habang pinapayagan ang kanyang tingin na mahulog kay Joseph ng ilang segundo pa. Sa pagitan ng mga pagtawa at pag-uusap, kalaunan ay nakarating sila sa venue ng partido. Tuldok-tuldok. Hindi nagtagal matapos ang lahat ay umalis sa daungan, isang kakaibang hitsura at malamulto na barko ang dahan-daang nagsimulang maganap mula sa asol. Lumuluksong sa buong ibabaw ng dagat, ang misteryosong barkong pampasahir ay mabilis na lumapit sa daungan. Tuldok-tuldok. Napaktahimik na walang kahit sino na may kamalayan sa presensya. Kapag nakadaong na ang barko, dalawang kababaihan na may dalang pambihirang pag-uugali at nakasuot ng puting damit ay dahan-daang bumaba sa barko. Tuldok-tuldok. Dahil sa mga ilaw na belo na tumatakip sa kanilang mga mukha, sino mang nagsisikap na makita kung ano ang hitsura nila ay makakakita lamang ng mga malabong balangkas. Napakagandang ideya ba para sa amin na umalis sa likod ni Sister Mila at pumunta dito, kapatid? Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing dahilan na dumating tayo sa mundo sa oras na ito ay upang maisakatuparan ang espesyal na misyon na iyon, hindi? Ungol ng isa sa mga kababaihan sa nag-aalala na tono habang siya ay nagtataka tumingin sa lahat ng iba't ibang mga uri ng tao sa di kalayuan. Ano pa ang kinakatakutan mo? Huwag mag-alala, magiging maayos ang mga bagay. Tingnan mo, maraming tao na ang naruroon. Bilisan natin. Panipi. Kabanata 1549. Nang makalapit sa natitirang pangkat, naririnig ng duo si Joseph na nagsasabing, tulad ng alam mo na lahat, ang Turnbulls ay isang napakalaki at malakas na pamilya na mayroon ng halos ilang daang taon sa Yonem. Gayunpaman, kung ano ang hindi mo maaaring alam ay ang katunayan na ang partido ay unang iminungkahi ni Young Master Belfort Turnbull mismo. Sa pag-iisip na iyon, ang anumang partido na isinaayos niya ay tiyak na aakit ng lahat ng uri ng mga kilalang tao at prestihiyosong tao mula sa buong bansa. Sa buong kumpiyansa niyang pagpapakilala na nagpupukaw ng madla, tinitiyak ni Joseph na tingnan ng mabuti ang magagandang babaeng naruroon, maliwanag na nasisiyahan ang gulat sa kanilang mga mukha. Dahil si Fia ang pinakamaganda sa kanilang lahat, tinitiyak ni Joseph na tumingin ng sobrang mahabang sulyap sa kanya, isang sulyap nito ay napansin ni Bo na nakatayo sa gilid. Nang mapagtanto iyon, hindi mapigilan ni Bo na makaramdam ng kaunting pagkainggit. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang katayuan ay mas mababa kumpara sa Joseph at matapat niyang alam na si Joseph ay isang taong kabilang sa parehong mundo bilang Fia. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na sinubukan ni Bo na baguhin ang paksa sa pagsasabing, Young Master Jenks, si Belfort ang pinakamahalaga at maimpluwensyang tao dito, hindi. Sa kabila nito, sasabihin kong mukhang katulad siya ng isa sa mga auction item sa paraang kasalukuyang nakatayo siya sa entablado. Hahaha. Sigurado ako na ang isang mayamang batang tagapagmana tulad niya ay hindi sa anumang desperadong pangangailangan para sa pera, tama. Ito ay halata mula sa kanyang hindi kinakailangang pahayag na nagpupumilit si Bo na makahanap pa ng isang bagay na nauugnay upang pag-usapan. Kaya tiyak na siya ang pinakamahalagang tao dito, walang duda iyon. Ano man, dahil hindi ka masyadong may kaalaman tungkol sa ilang mga insidente dito sa Yonem, pinapayuhan kita na huwag magsabi ng mga random na bagay alang-alang dito. Tulad ng para sa beat ng auction na iyon, ang Young Master Turnbull ay simpleng pag-host nito bilang isang libangan niya. Hahaha, na para bang nagkukulang siya ng pera. Pinag-uusapan kung alin, naaalala mo pa ba ang mga mahahalagang kayamanan na hiniling ko sa iyong ama na tulungan ang aking pamilya na makita ang ilang taon?
Ang totoo, alam na namin ang tungkol sa libangan ni Young Master Turnbull noon kaya nais ng aking tatay na gamitin ang mga kayamanan upang makilala siya. Hahaha. Ano man, sigurado akong ang aktibidad ng mga relasyon sa publiko noon napakahusay. Tiyak na ipinapaliwanag nito kung bakit marami akong tiket sa pagpasok ngayon. Sagot ni Joseph na may chuckle. Hahaha. Nakita ko. Upang isipin na ang Mob Arts ay magtatapos sa paggawa ng isang mahusay na kontribusyon sa mga Jenks. Ano man, nagtataka ako kung anong mga item ang auction ng Young Master Turnbull sa oras na ito. Sabi ni Bo na may isang banayad ng ngiti. Gayunpaman sa kaloob-looban, si Bo ay medyo may karamdaman habang iniisip niya kung alam ko ito dati, tiyak na pamilyar ako sa Turnbulls. Maaaring ako ang nakakakuha ng lahat ng respeto. Patawarin ang aking kabastusan, ngunit hindi ka ba nahihiya sa lahat sa pag-abot ng mahalagang kayamanan ni Weston sa mga dayuhang iyon, Young Master Mob Art? Sa katunayan, pakiramdam mo ay nagsisisi ka dahil sa hindi mo ito ginagawa ngayon, tama? Tinanong ni Gerald na nakatayo sa gilid sa buong oras na ito sa halip na casual kahit na may bahagyang nakasimangot siya sa mukha. Nang marinig iyon, kapwa nakasimangot din sina Bo at Joseph. Si Bo, sa partikular, ay nadama ng labis na napahiya mula nang maabot sa masakit na lugar ang pahayag ni Gerald. Kasabay nito siya ay sumigaw, ikaw ay isang fucking loser lang. Ang ginagawa ko ay wala sa iyong negosyo. Malinaw sa araw na idinidirekta niya ang lahat ng kanyang galit mula sa pagkakita kay Joseph na subukang ligawan si Fia kay Gerald. Nang marinig ni Sia ang retort ni Bo, gayunpaman, agad niyang kinuha ang tagiliran ni Gerald sa pagsasabing, aba, mali ba ang sinabi niya? Gayon din, ikaw ay isang Ginoo na nag-aaral sa ibang bansa, hindi ba? To think you would be so beautiful. Tulad ng paglitaw ng isang away, si Fia na nakatingin sa Young Master Turnbull sa buong oras na ito ay nagsabi, tama na. Sumali kami sa party na ito upang mapahinga ang ating sarili, naaalala. Kaya, tigilan na ang pagtatalo. Ngayon medyo malapit na tayo sa entablado, magsisimula na ang auction. Habang nagpatuloy siya sa pagtingin sa batang Panginoon na nakatayo sa tuktok ng may kulay na yugto, natagpuan ni Fia ang kanyang sarili na nag-iisip, sinabi sa akin ni Lolo na kunin ang pagkakataon ng magpakita ito. Tuldok-tuldok, maaari ba niyang sabihin na subukan kong ligawan si Young Master Turnbull? Sa isang paraan, may katuturan ito. Pagkatapos ng lahat kung ihahambing kay Joseph, ang Young Master Turnbull ay tiyak na may mas kahanga-hangang aura. Tulad ng para kay Bo, wala siya kahit saan kahit malapit na maihambing sa dalawa. Habang iniisip ito, naalala niya ang kanyang lolo na pinag-uusapan ng tungkol sa Turnbulls. Sa kung gaano katapang, mayaman, at maimpluwensyang inilarawan niya sila, lumaki si Fia na may labis na paghanga kay Belfer. Sa pag-iisip na iyon, nais niyang lumapit sa entablado sa lalong madaling panahon upang masailap ang sarili. Tungkol kay Bo, tinitiyak niyang bigyan si Gerald ng masamang sulyap bago magsimula ang grupo ng mga tao sa mga upuan na malapit sa entablado. Habang nais ni Gerald na tanungin si Joseph tungkol sa kalagayan ng mga Crawford sa Yonem, pinigilan niya dahil ang paligid ay lumiko sa ganitong paraan. Bukod, ngayong papalapit na sila sa entablado, masyadong maingay para sa isang maayos na pag-uusap na gaganapin pa rin. Sa sandaling iyon, bigla niyang narinig ang maayang boses ni Sia na bumubulong sa tainga, huwag kang mag-alala, Gerald. Kung may kahit na mga ngahas na asarin ka ngayon, ako ang unang tatayo para sa iyo. Kung tutuusin, totoo ang sinabi mo kanina. Sa pag-iisip na iyon, lubos kong sinusuportahan. Paglingon sa dalaga, ipinakita pa ni Sia ang isang maikling tagumpay sa post kay Gerald. Kabanata 1550. Ano man, hindi mapigilan ni Gerald na tumango ng nakangiti. Hindi man siya isang masamang babae, at kahit na panandalian ang kanyang mga salita, binigyan nila si Gerald ng isang mainit na pakiramdam sa loob. Gaano kabihirang makilala ang isang mabait na babae sa panahong ito. Nagtataka ako kung ang kapalaran ay binalak sa amin upang makilala. Sa pag-iisip na iyon, naramdaman ni Gerald na maaari niya ring gamitin ang pagkakataong ito upang bigyan siya ng isang dalawa o nais. Pagkatapos ng lahat, ang pera ay hindi totoong isyu sa kanya at hindi niya alintana ang talagang paggastos ng malaking halaga hanggat nakuha sa kanya kung ano ang gusto niya o binigyan siya ng pag-access sa isang kasanayang nais niyang malaman. Sa isang paraan, ito ang kanyang paraan ng pagbabayad ng kabutihan sa kanya sa buong panahong ito. Ang kanyang tren ng pag-iisip ay naputol ng ang Young Master Turnbull na nasa entablado pa rin ay humawak sa mikropono bago sabihin, mga kababaihan at mga Ginoo. Mangyaring manahimik ka. Narinig iyon, lahat ay agad na tumahimik. Sa totoo lang, napakatahimik nito na halos parang ito ang ilang ensayadong ensayado sa isang dula.
Ano man, ngayon na ang bawat isa ay nagbabayad ng pansin, pinaikit ni Belfer ang kanyang mga mata bago sinabi, ngayon nga, sigurado akong alam na ng lahat na nag-ho-host ako ng mga malalaking partido tulad nito minsan o 2 beses sa isang taon, at sa tuwing gagawin ko, isang auction siguradong gaganapin. Sa mga nakaraang taon, ang mga item na karamihan sa auction ko ay alinman sa mga antigo o bihirang mga item. Sa oras na ito, gayunpaman, ang item sa auction ay medyo mas espesyal. Oh, kahit na ang Young Master Turnbull ay iniisip na ito ay espesyal. Gaano ka ba ito kaiba? Sino ang nakakaalam sa palagay mo ay auction ba niya ang isang uri ng elixir o kung ano? Habang ang karamihan ay agad na nagsimulang talakayin kung ano ang kanilang narinig, isang nasa katanghaliang lalaki, na pawang mga ngiti, ang lumakad sa tabi ni Belfer bago bumulong tulad ng inaasahan, ang iyong pahayag ay nagpasensya muli sa mga taong ito, Young Master Turnbull. Hahaha, mas nakaka-interes sa ganitong paraan, hindi ba? Lalo silang nasa sabik, mas maraming pagngangalit ng mga aso ang bawat isa upang makuha ang nais nila. Narito ako para sa kaguluhan. Sagot ni Belfer na may isang maliit na pangutya. Bagaman hindi maririnig ang kanilang pag-uusap, nahuli ni Gerald ang bawat salitang sinabi nila. Kahit na wala sa lahat ng ito ang talagang nagmamalasakit sa kanya, kaya't hindi talaga siya mapakali na humakbang. Ngayon sigurado akong lahat ay labis na sabik na malaman kung ano ang item. Huwag matakot, ilalantad ko ito sa lalong madaling panahon. Sigaw ni Belfer, na hinimok ang lahat sa ibaba ng entablado na sumigaw at sumigaw sa pag-asa. Kahit na si Fia na nakakita ng karamihan sa mundo ay nakaramdam ng pagkainip dahil sa paraan ng panunukso ni Belfer tungkol sa item sa auction. Ano nga ba ito? Dahil ang Young Master Turnbull ay tumatagal ng kanyang oras sa pagsisiwalat nito, ang item ay dapat na labis na pambihira. Tulad ng pag-iisip ng lahat sa iisang bagay, ngumiti si Belfer bago idineklara, makinig ka ngayon, ang item na auction ko ngayon ay isang babae. Sa nasabing iyon, sigurado akong kayong mga ginoo sa labas ng entablado ay magsasaya. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ang babaeng ito ay kasing ganda ng isang engkanto, ngunit nanatili rin siyang dalisay at inosente hanggang sa puntong ito. Nang marinig iyon, ang mga hiyawan ng kaguluhan mula sa mga kalalakihan, na partikular na malakas mula sa ilang piling mayamang mga batang mana ay agad na napuno ang hangin. Natuwa sa kanilang reaksyon pagkatapos ay ikinaway ni Belfer ang kanyang kamay bago umorder, sige, dalhin mo siya at ipakita sa kanila. Kasunod nito, ang 4 na taong nagdadala ng isang crate na tinabyunan ng isang puting belo ay dahan-daang umakyat sa entablado. Kabanata 1551. Ang kahoy na curtain mismo ay lumitaw ng napakahigpit na balot. Kahit na nakikita pa rin ng iba ang malabong mga balangkas ng isang may mahabang buhok na babae sa loob na naipit sa isang bola. Napakagulo. Upang isipin na ang Young Master Turnbull ay talagang magiging matapang upang magsubasta ng isang tunay na babae. Ungol ng bahagyang galit na si Sia. Hindi lang din siya. Habang ang ilan sa kanila ay maaaring ginausto ang pera at ang iba ay kapangyarihan, marami sa mga kababaihan doon ay mayroon pa ring mga hangganan, at ayaw nilang tanggapin lamang ang katotohanan na ang isa sa kanilang sarili ay sinusubasta ng ganoon. Ang kanilang galit at hindi nasisiyahan ay ganap na makatwiran. Pagkatapos ng lahat, ano pa ang dapat nilang maramdaman na nakikita ang isang tao sa kanilang kasarian na ipinakita upang maipagbili ng ganoon? Sa kabila ng karamihan sa mga kababaihan na naaangkop na nagagalit, ang ilan sa kanila ay tila may iba't ibang opinyon. Nito, si Fia, na nahanap na nagbubulungan, ano ang malalaman mo? Para sa mayamang batang tagapagmana, ang mga karapatang pantao na inaagaw ay wala. Subukang tingnan ang sitwasyon mula sa pananaw ng Young Master Turnbull. Pagkatapos mong pag-isipan, sigurado akong makikita mo ang mga bagay mula sa kanyang pananaw. Nang marinig iyon, ang agarang pagtugon ni Sia ay upang makaramdam ng takot sa pananaw ni Fia sa buhay. Paglingon sa kanya, sinabi ni Sia pagkatapos, ano? Paano mo nasabi yan, Fia? Hindi mo ba nakikita na siya ay umaabuso at nagtatangi sa mga kababaihan? Bakit ka pa rin nagsasalita para sa kanya? Habang ang iba ay nagkakaroon ng lahat ng uri ng pag-iisip tungkol sa sitwasyon, natagpuan ni Gerald na tahimik na nakatingin sa magulong buhok na babae sa loob ng curtain. Si Belfer, sa kabilang banda, ay simpleng nginisyan, kitang-kita ang lahat ng inyong masigasig na tingin, mga kalalakihan. Hahaha. O sige, huwag na nating talunin ang paligid ng bush. Alisan ng takip ang babaeng iyon para sa bawat isa upang magkaroon ng mas mahusay na hitsura. Pinapanood habang winawagayway ni Belfer ang kanyang kamay, ang 4 na mga nasasakupan mula noon ay nagsimulang hilahin ang puting belo sa curtain. Habang ang pinto ng hola ay dahan-dahang binuksan, natagpuan ng lahat ang kanilang sarili na nakatingin sa babae sa loob nito. Nakaupo mismo sa gitna ng hola, ang babae ay nakasuot ng puting nyebe na mahabang damit at nakayakap siya sa kanyang mga tuhod gamit ang kanyang patas at malambot na mga braso.
Bagaman inilibing niya ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod, maliwanag na umiiyak siya. Walang nakakaalam kung dahil sa nawalan siya ng lahat ng kanyang lakas, ngunit ang kanyang pag-iyak ay napakagaan na tanging ang kanyang magagandang balikat ang paminsan-minsan na nanginginig. Halika ngayon, itaas ang iyong ulo at hayaan ang mga tauhan ng kamera na makita ka. Kailangang ipakita ang iyong mukha sa malaking screen. Sigaw ni Belfer. Nang makita na ang babae ay hindi sumusunod, ang isa sa mga tauhan ni Belfer ay umungol, "Hoy, bitch. Hindi mo ba narinig ang utos ni Young Master Turnbull?" Tandang padamdam. Napapahiya lamang ang babae sa kahihiyan dahil ang kanyang luha na mukha ay isiniwalat sa lahat ng ang parehong nasa ilalim nito ay yanked ang kanyang buhok, pinipilit siya upang harapin ang cameraman. Kung gaano siya kaganda, ang babaeng mukhang nakakaawa ay agad na binigani ang halos bawat lalaking nakakita sa kanya. Kahit na ang mga kababaihan ay natagpuan ang kanilang sarili na lumalaking seloso sa pagiging maganda niya. Tulad ng para sa dalawang kababaihan mula sa dati na nauna nang bumaba mula sa barkong multo, pareho silang pinapanood ang buong eksena na naglalaro mula sa malayo, at ang isa sa kanila ngayon ay nakatingin kay Belfer. Sa isang galit na tinig, ang babaeng mapang mata ay umungol, "Ang bastard na iyon. How dare he tretuhin ang isang babae ng ganyan? Papatayin ko siya ng personal. Pinapayuhan ko kayo na iwasang magdulot ng anumang kaguluhan. Bukod, hindi lilito na siya ay nakatira sa gabing ito." "Ha? Ano ang dahilan kung bakit mo nasabi yan, kapatid?" Takang tanong ng galit na babae. "Tumingin ka lang doon." Sagot ng ibang babae habang hinihimas ang kanyang baba sa isang tiyak na direksyon. Nang makita iyon, ang galit na babae ay lumingon upang tumingin sa direksyong iyon. At doon, agad siyang sinalubong ng paningin ng isang sobrang galit na Gerald. Ang buong katawan niya ay nanginginig, halos hindi mapigilan. Si Gerald ay lampas sa galit mula pa nang makita ang mukha ng babaeng nakakulong. Gia, naalala niya ang pagdala sa kanya sa mansyon ng kanyang pamilya noon upang payagan ang kanyang mga pinsala na gumaling. Anuman, ipinalagay ni Gerald na siya ay dinakip ng iba pang mga Crawfords din dahil hindi niya siya makita sa mansyon pabalik nang una niyang nalaman na ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay inagaw. Kahit na ganoon, hindi na pag-isipan ni Gerald na si Gia, ng lahat ng mga tao, na alam niyang isang mabuting, batang babae na may isang kamanghamanghang ugali ay magtatapos sa pagdurusa. Ngayon ay galit na galit, hindi mapigilan ni Gerald na sumulong bago sumigaw, "Gia. Ano pa ang nagawa niyang mali? Wala siyang magawa na maaaring maging karapat-dapat sa kinalabasan na ito. Bakit nila ito inabuso ng ganito?" Ano man ang kaso, ang pangalawang Gia ay narinig ang tinig na iyon, ang kanyang mahinang katawan ay agad na nagsimulang manginig ng ligaw. Kabanata 1552. "Pwed, mali ang narinig ko. Wala lang paraan, di ba?" Napaisip si Gia sa sarili habang dahan-daang tumingin sa paligid ng hindi makapaniwala, sinusubukang hanapin ang pinagmula ng sigaw na iyon. Gayunpaman, ang pangalawang nakita niya sa kanya, laking gulat niya na naramdaman niyang posibleng nangangarap pa siya. May nais siyang sabihin, anuman. Ngunit parang isang bukol sa kanyang lalamunan ang pumipigil sa kanya na magsalita ng isang salita. Tuldok-tuldok. Tungkol kay Sia, lumingon siya kay Gerald na naglalakad na patungo sa entablado bago sumigaw ng may pagtataka, "Ha? Ikaw, kilala ang babaeng iyon, Gerald?" "Ha, hulaan ko na ang natalo ay sobrang entranced sa kanya na hindi niya maiwasang maglakad. Sa itsura nito parang hindi siya ang uri ng taong may perang pambili sa kanya sa pamamagitan din ng auction." Kinutya ni Bo. Sino nga ba siya? Ang bastos naman. Kung magwawakas siya sa pagkakasala sa Young Master Turnbull, tiyak na siya ay malapit ng mamatay. Sa nasabing iyon, panatilihin natin ang distansya natin sa kanya. Ungol ni Joseph na nakakunot ang noo. Bagaman nais ni Sia na subukan man lamang napigilan ang nabaalisa na si Gerald, nakarating na siya sa entablado sa puntong iyon. Habang ang lahat ay nakahawak ng hininga, hindi sigurado kung ano ang aasahan na mangyari, naululuhan na si Gia habang nagbubulong-bulong. "Gerald, ikaw ba talaga? Ako ito. Humihingi ako ng paumanhin na huli na ako. Patawarin mo ako." Sigaw ni Gerald habang niyakap siya ng mahigpit, hindi malulutas ang kanyang kalungkutan. "Ano ang kahulugan nito, Young Master Turnbull? Oo, kung nais mo ng labis ang babaeng iyon pagkatapos ay bilhin mo muna siya, ikaw ay nakasuot ng damit na anak na lalaki ng Abich. Sa totoo lang, sa palagay mo sinusubukan niyang agawin ang kagandahang iyon." Sa ibaba ng yugto, marami sa mga mayayamang batang tagapagmana ang labis na nasisiyahan sa mga aksyon ni Gerald. Dapat kong sabihin, totoong nililigawan niya ang kamatayan. Ngayon na naiisip ko ito, paano niya nagawa pang sumakay sa pangunahing barko? Anuman mangyaring tandaan na huwag aminin sa pagkilala sa kanya kung dapat magpas siya ang Young Master Turnbull na tanungin kami sa ibang pagkakataon. Pagmamaktol ni Fia habang tititigan ang tingin kay Gerald. Sa gitna ng gulo, lumingon si Belfer kay Gerald bagong inisyan, ang pagiging medyo walang pasensya, "Hindi ba, Ginoo?
Basta alam mo, ang panimulang presyo ng sisiw na ito ay 7 milyong dolyar. Mangyaring bayaran muna ang halagang iyon bago mo ilagay ang iyong mga kamay sa kanya. Hahaha. Gayunpaman, simpleng hindi siya pinansin ni Gerald na pinili lamang upang tulungan si Gia na tumayo habang tinanong niya, ikaw lang ba ang narito? Nasaan ang iba? Sila, ang iyong mga kapatid na babae at tiyahin, sila ay dinakip ng mga taong iyon. Kasunod nito, nakipag-ugnay ang Turnbull sa grupo ng mga kontrabida at sa huli, binili ako ni Belfer. Gayunpaman, alamin na sa kabila ng paulit-ulit na pinahiya niya, palagi kong sinisikap na labanan ang makakaya na makakaya ko. Sigaw ni Gia, nakikita ko. Hindi mag-alala, Gia. Mabuti na ang lahat ngayon. Tuldok-tuldok. Ngayon umalis na tayo. Sagot ni Gerald habang tinatapik siya ng marahan sa mga balikat nito. Pagkuha sa kanyang likuran, papalabas na lamang siya ng si Belfer, na inis na sa katotohanang hindi pinansin ni Gerald ang naunang pahayag, galit na sumigaw, hoy, ngayon. Saan ka man nagmula, ikaw ay bastard. Ginagamot mo ba ako na parang wala ako? May kamalayan ka pa ba kanino sa teritoryo kakasalukuyang nandyan? Paglingon sa kanya, casual na sumagot si Gerald, tingnan mo, young Master Turnbull, nais kong pauwiin muna ang aking kaibigan para maayos siyang gumaling. Huwag kang mag-alala, kapag nagawa ko na iyon, hahanapin kita ng susunod at ang iyong pamilya. Natapos ang pangalawang pangungusap ni Gerald, isang dagandong ng tawa ang maririnig mula sa halos lahat sa loob ng madla. Ang taong iyon ba ay isang nutjob? Sino sa tingin niya kahit sino siya? Hindi kailanman naisip na ang isang tao ay magiging pipi upang maghanap ng problema sa Turnbulls, lahat ay pinagtatawanan na si Gerald na may luha sa kanilang mga mata habang tinatawanan nila ang kanilang baga. Si Bo mismo ay natataranta habang idineklara niya talagang nawala siya. Talagang tama ka, Fia. Hindi namin kailanman maaaring sabihin na kilala siya. Pagbalik sa Belfer, tumawa siya ng malakas bago sumigaw, inaamin kong matapang ka. Gayunpaman, naiisip mo ba na tatayo lang ako dito na walang ginagawa habang nakatakas ka kasama si Gia? Parang nasa queue, 7 lalaking nakasuot ng itim na kasuotan sa kasumugod sa entablado bago mabilis na palibutan si Gerald. Dahil tumanggi kang umatras, papaluan ka lang bago ang iyong bangkay ay naihak sa mga piraso. Ungol ni Belfer. Sa lahat ng nararapat na paggalang, young Master Turnbull, ang aking kaibigan dito ay mahina ng sapat tulad niya. Kailangan ko talagang magmadali muna upang may pagamot siya. Gayon din, narinig ko na ang iyong mayaman at makapangyarihang pamilya ay umiiral sa 12 ng mga henerasyon sa Yonem. Sa nasabing iyon, bibigyan kita ng kalahating oras upang ihanda ang iyong sarili at hayaan kang magkaroon ng iyong pangwakas na pakiramdam ng seremonya. Muli, huwag mag-alala, sapagkat babalik ako upang harapin ka sa eksaktong 30 minuto. Sagot ni Gerald na nakakunot ang noo. Ikaw ay bastard. Sino ka ba sa palagay mo na dumura ng mga kalokohan dito? Gayon din, para saan ka pa ring nakatayo roon? Bait him into a pulp already. Angal ng galit na si Belfer. Kabanata 1553. Sa mga panunuya na nakasisilaw sa kanilang mga mukha, ang 7 lalaki pagkatapos ay nagsimulang yumuko, nakamukha ng mga mabangis na lobo na balak na pumatay kay Gerald. Ang kanilang paninindigan ay napakasindek na ang lahat ay agarang humawak ng hininga. Oh Diyos, mukhang pinoposisyon nila ang kanilang mga sarili upang tadteren ang walang kabuluhan na taong ito. Manalo ka. Sarili nitong kasalanan ng panliligaw sa kamatayan. Gayunpaman, nagtataka ako kung hindi niya namamalayan ang lakas na mayroon ang Turnbull sa Yonem. Pagkatapos ng lahat, naglakas loob siyang mapahamak ang young Master Turnbull ng lahat ng mga tao. Ano man ang kaso, kapag nakipag-usap na siya, tiyak na susunod ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Bagaman karamihan sa mga tao sa labas ng entablado ay nanunuya kay Gerald, si Sia mismo ay labis na nag-aalala. Paglingon sa kanyang tagiliran, pagkatapos ay nakiusap siya, young Master Jenks. Fia, magmadali at malaman ang isang paraan upang mai-save siya. Gamitin ang kapangyarihan ng iyong pamilya o anumang bagay. Hindi niya mapigilan na nais lang niyang iligtas ang babaeng iyon. Gayunpaman, pareho silang simpleng bumalik sa kanya ng mga malamig na ekspresyon. Sia, sapat na iyan. Kaya paano kung mamatay ang natalo? Malaking bagay. Kung kailangan mo ng mabilis na pag-refresh, siya ay isang estranghero na nakilala namin ng nagkataon. Sa nasabing iyon, ano ang inaabala mo pa? Bumulong si Fia sa pagbibitiw sa tungkulin. Ngunit bago pa matapos ni Sia ang sinusubukan niyang sabihin, gumalaw na ang 7 lalaki. Nakatingin sa kapwa nakakatakot at mabangis, pinapanood ng mga lalaki si Gerald na mahigpit pa rin ang yakap kay Gia, dahan-dahang itinaas ang kanyang braso. Tuldok-tuldok. At sa isang simpleng alon ng kanyang kamay, naririnig ang isang paputok na tunog habang maraming mga espada na kumikinang na puti ang biglang lumitaw mula sa manipis na hangin.
Mabilis na pagbagsak sa lahat ng 7 sa mga salakay na may ganap na katumpakan at kadalian, bahagya itong tumagal ng ilang segundo para sa kanilang lahat upang magsimulang mahulog sa lupa, ganap na hiniwa-hiwain. Ngunit hindi pa tapos si Gerald. Hindi, tinitiyak niyang ay dudulas ang mga ito ng maayos na sa huli, isang dugong ambon lamang ang natira sa kanila. Kung gaano kadugong ang eksena, marami sa mga kasalukuyang kababaihan ang agad na nagsisigaw. Habang ang lahat ay likas na kumuha ng ilang mga hakbang pabalik sa kanilang pagkalito, si Sia, na pantay na gulat ay natagpuan ang kanyang sarili pansamantalang may kakayahang takpan ang kanyang bibig. Nasaksihan niya ang bawat segundo ng paghihiganti ni Gerald. Ang pag-uugali niya noong panahong iyon. Walang alinlangan na pag-uugali ng isang mahusay na Panginoon. Anuman hindi mapigilan ni Fia, Bo, at iba pa na maramdaman na mabilis na kumaibat ang kanilang mga talukap ng mata habang patuloy silang nakatitig kay Gerald. Siya ay ang isa na dapat na nahak na piraso, tama. Paano naging kumpleto ang kabaligtaran sa lahat? Kung gaano kabilas pinatay ang 7 lalaking iyon, malinaw na ngayon bilang araw na si Gerald ay hindi lamang isang napakalakas na tao, ngunit mayroon din siyang kamanghamanghang mga kakayahan. Tulad ng paglomes ni Fia sa pagsasakatuparan nito, ang balisa ngayon na si Belfer ay natagpuan ang kanyang sarili na dahan-dahan na binabalik ang mga hakbang sa pag-ungol niya, Days. Ang mga pinatay kay Gerald ng napakadali ay lahat ng mga pambihirang lalaki mula sa kanyang pamilya. Sa huli, lumalabas na talagang ikaw ay hindi maramdaman. Sabi ni Gerald habang nanlilisik ang tingin nito kay Belfer. Pawis na pawis sa sandaling iyon lamang nang mapagtanto ni Belfer kung gaano talaga nakakatakot ang tingin ni Gerald. Umaasa na maikalat ang sitwasyon, ang nasa katanghaliang lalaki mula noon ay sinubukan ang kanyang makakaya na magsuot ng isang kalmadong harapan bago babalaan, "Sir, bago ka gumawa ng anumang bagay, pag-usapan natin ito ng mabuti." Kung hindi mo pa alam, ang mayamang batang tagapagmana na ito ay Belfer Turnbull. Ang anak ng pinakamayamang tao sa Yonam. Hindi lamang siya ang nag-iisang anak na lalaki ng Panginoon, ngunit siya ay kilala rin sa buong bansa. Habang inaamin kong nagtataglay ka ng kakaibang lakas, alamin na ang Yonam ay may maraming puwersa din. Sa pag-iisip na iyon, inaasahan kong mapagtanto mo na magkakaroon ng mga kakilakilabot na kahihinatnan kung maglakas loob ka na ay patong kahit isang daliri sa batang Panginoon. Nang walang agarang tugon si Gerald, ipinalagay ni Belfer na sa wakas ay nakakaramdam ng kaunting takot si Gerald. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na idinagdag ni Belfer. Tama iyan. Ako ang nangungunang mayamang batang tagapagmana sa Yonam at mayroon akong isang buong bansa sa aking panig. Sa nasabing iyon, mayroon din akong maraming mga lalaki na kasing lakas mo. Anuman, iwasto mo ako kung mali ako, ngunit naalala ko na may isang tiyak na kasabihan sa Weston na sigurado akong may kamalayan ka, mayroon itong kinalaman sa epekto ng ripple, at kasama nito ang linya, kahit na ang kaunting pagbabago ay maaaring makaapekto sa lahat ng iba pa. Sa nasabing iyon, hindi mo kailanman maiiwan na buhay si Yonam kung maglakas loob ka sa akin. Natatawang mapanuya bilang sagot pagkatapos ay nginya siya ni Gerald, alam mo, hindi ako naniniwala na naiintindihan mo ang sinabi ko kanina. Ang 30 minutong timer na binigay ko sa iyo kanina. Hindi lamang ito para sa iyo. Para ito sa iyong buong pamilya. Sa madaling salita, tinitiyak kong papatayin ko ang bawat solong Turnbull bilang paghihiganti sa paggagamot sa aking kaibigan ng ganito. Eh anong sinabi mo? Pinapapatay mo ang buong pamilya ng Turnbull. Nauutal na lalaki na nasa katanghaliang gulang na lalaki, lubos na nagulat sa pahayag ni Gerald. Tulad ng malalim na takot na lumusot sa Belfer, pagkatapos ay kinutya ni Gerald, sa katunayan, ako nga. Gayon din, isinasaalang-alang ang sinabi ko lang, sigurado akong napagtanto mo ngayon na ang lahat ng iyong nasabi kanina ay simpleng kalokohan sa akin. Sa katunayan, dahil nasabi mo ang lahat ng iyon, napagpasyahan kong patayin na lang si Belfer ngayon. Hindi, Lennox. Iligtas mo ako sa maniac na ito. Mangyaring pagmamakaawa kay Belfer habang mabilis niyang sinimulan ang kanyang ulo. Walang ibang pagpipilian, pagkatapos ay pinandilatan ni Lennox si Gerald bago umungal, habang hindi mo maaaring igalang ang Turnbulls, nagtataka ako kung yuyuko ka sa lakas ng mga Crawfords mula kay Yonam. Makinig dito, bahagi ako ng pamilyang iyon at ang pangalan ko ay Lennox Crawford. Sa pag-iisip na iyon, naiisip ko kung may sapat ka pang pangahas upang magpatuloy. Oh, para malaman mo kapag natapos ko na ang pag-aalis ng Turnbulls, hahanapin ko ang mga kasapi ng iyong pamilya sa susunod. Kabanata 1554. Kasunod ng isang malamig na ngiti, hinaampas ni Gerald ang hangin sa daliri ng kanyang mga daliri, na hinimok ang isang talam ng ilaw na bumuo. Dahil agad itong lumipad sa direksyon ni Belfer, tinangka ni Lennox na pigilan ito mula sa magpatuloy pa. Gayunpaman, natapos niya ang pagyayelo sa lugar ng pangalawang napagtanto niya kung gaano kalakas ang talam. Ang kapangyarihang iyon. Walang makapipigil dito. Batang Panginoon.
Sigaw ng kinikilabutan na Lennox habang pinapanood niya si Belfer na hiniwa sa 8 piraso ng walang oras. Sa sobrang takot niya ng pagkamatay, mabilis na lumaki ang kapaligiran. Si Lennox mismo ay panandaliang natigilan sa kanyang ganap na hindi paniniwala. Sino ang maaaring sisihin sa kanya? Ngayon pa lang niya nasaksihan ang nakakakilabot na kamatayan ng nag-iisang anak ng pinakamayamang tao sa Yeonem. Ang kabataan na iyon ay may kontrol sa kalahati ng ekonomiya doon. Ngayon na nangyari ang lahat ng ito, si Lennox ay nagkakaproblema ngayon sa pag-iisip ng kung ano ang darating na nagsimulang tumunog ang kanyang tainga. Maya-maya, ang lalaking mapaatla ang mukha at humarap na kay Gerald bago sabihin, tunay kang masisamang tao, Ginoo. Ano man, nagtataka ako kung sapat ka ba sa loob na bigyan ako ng iyong pangalan pagkatapos ng lahat ng iyong tapos na. Oo naman. Ang pangalan ko ay Gerald Crawford at ako ay mula sa pamilyang Crawford sa North Bay. Idineklara ni Gerald habang titig na titig kay Lennox. Ano? Gerald Crawford, ikaw ang pinakamahalaga at huling elemento na kailangan namin para sa tagumpay ng plano ng mga pananaw. Ang Crawfords ng Yeonem ay naghahanap sa iyo ng mahabang panahon, alam mo. Upang maiisip na ipapakita mo ang iyong sarili dito sa lahat ng mga lugar. Isang magandang buod, ngunit sabihin sa akin ang isang bagay na hindi ko alam. Sagot ni Gerald na may mahinang ngiti. Ngayon na pagtanto na si Gerald ay nagpunta mismo dito upang manghuli sa kanila, ang natataranta na Lennox pagkatapos ay sumigaw. Kaya't kung bakit si Hoyt at ang iba pa ay nawala. Tudok-tudok tandang padamdam. Pinatay mo sila, hindi ba? Bingo! Sinigurado kung walang maiiwan na buhay. Sagot ni Gerald. Habang si Lennox ay nakatingin kay Gerald na walang imak, lahat sa ibaba ng entablado na naririnig ang mga salita ni Gerald ay lubos ding napalabo. Habang hindi nila talaga naintindihan ang karamihan sa kanilang pag-uusap, naiintindihan nila ng sapat upang malaman na si Gerald ay hindi isang tao na mababastusan. Anong klaseng tao rin si Gerald? Paano siya napakalupit? Ungol ni Joseph na hindi pa nakakabawi sa lahat ng pagkabigla. Ang taong iyon, upang isipin na siya ay bahagya kahit nag-aalala tungkol sa Turnbulls at ang Crawfords ng Yeonem. Tudok-tudok tandang padamdam. Anong uri ng antas ang kailangan ng isa upang magawa iyon? Beats me. Ang alam ko lang ay bumaba siya sa parehong barko ng FIA. Fucking hell. Alam ko na ang sinumang nakasakay sa pangunahing barko ay hindi maaaring maging ordinary. Takot na takot ni Bo. Si FIA mismo ang may alam lamang tungkol sa sitwasyon tulad ng iba. Sa madaling salita, maliwanag na wala siyang ideya kung sino rin si Gerald. Kaya nandito ka, Ginoo. Sigaw ng isang malakas na boses sa oras na iyon. Bago pa man magrehistro ang sino man na pagmamayari ng misteryosong tinig na iyon, maraming mga anino na figure ang biglang makikita na tumatakbo sa itaas ng mga ulo ng madla. Pagkalipas ng isang segundo pagkaraan, 50 pambihirang mukhang lalaki ang makikita ng nakatayo sa ibabaw ng entablado, laking gulat at takot ni Lennox. Mismong si Fia ang nakapansin na ang kanyang lolo ay nakatayo sa mga taong iyon. Isang pagmamalaki na namumuo ngayon sa loob niya, hindi mapigilan ni Fia na sumigaw, Lolo. Gayunpaman, ganap na hindi pinansin ni Yeshua ang kanyang apong babae, na pumipili sa halip na yumuko sa harap ni Gerald, isang bagay na ang lahat ng 50 sa mga pambihirang lalaki ay mabilis ding ginawa. Kasunod nito, sinabi ni Carlos, matagal na kaming naghahanap sa iyo, G. Crawford. Narinig ng pangalawang Bo ang pangalang iyon, ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kanilang mga socket habang siya ay umuungol, anong? G. Crawford. Kahit na si Fia ay tinatakpan na ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala sa puntong ito. Kabanata 1555. Ang iba pa ay nanlaki ang kanilang mga mata sa paniniwala din, na sa wakas ay napagtanto na ang taong nasa entablado ay walang iba kundi si G. Crawford ng Sacra Solis Palace. Habang ang lahat ay nanatili sa ilang sandali, nagulat si Carlos sa katahimikan sa pagsasabing, kaya, G. Crawford, ano ang dapat nating gawin sa taong ito? Sa paraang sinabi niya rito, malinaw na walang pakialam si Carlos sa mga kahihinatnan, at ganoon din ang nangyari sa ibang mga kalalakihan ni Gerald sa entablado. Ang nag-iisa lamang na sa una ay medyo nag-aalangan ay si Yeshua, na planong payuhan si Gerald na huwag guluhin ang Turnbulls. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang nangungunang pangunahing pamilya na nagmamay-ari ng higit sa kalahati ng yaman ni Yeonem. Ano pa, ang mga nasa pamilya Turnbull ay kamag-anak din ng hari ng Yeonem. Sa madaling sabi, ang pamilyang iyon ay may malalim na nakaugat na posisyon doon. Tuldok-tuldok. Sa pag-iisip na iyon, ang katotohanang pumatay lamang kay G. Crawford sa nag-iisang anak ni Hooper Turnbull ay walang nabaybay kundi ang kompletong sakuna. Kahit na matapos mapagtanto kung gaanong iginagalang ni Carlos at ng iba pa si Gerald, hinawakan ni Yeshua ang kanyang dila. Dahil nakuha pa rin ang mga bagay na ito, maaari rin niyang kunin si Gerald bilang kanyang tanging gabay. Tingin ko kaaway kami ng pamilya na iyon ngayon.
Kaya't maging napaisip si Yeshua sa sarili. Alinmang paraan, alam na alam ni Lennox na ang mga taong mamamatay tao na nauna sa kanya ay pawang may kakayahan at makapangyarihan. Sa nasabing iyon, sa pangalawang narinig niyang tanong ni Carlos, agad siyang lumuhod sa takot bago magmakaawa, mangyaring huwag mo akong patayin. Nang marinig iyon, simpleng lumingon si Gerald sa kanya bago nginisyan, aso ka lang diba? Nararapat ka pa ba na patayin ko? Nararamdaman ng marahang sinimulang tapakan ni Gerald ang kanyang ulo, narinig ni Lennox ang sinabi ng kabataan, ngayon nga pakinggan mo ng mabuti. Tuldok-tuldok, nais kong ipadala mo ang natitirang bangkay ni Belfer sa pamilya Turnbull. Kasunod nito, sabihin sa kanila na kung magpapatuloy silang magkakampi ang kanilang mga sarili sa mga Crawfords ng yaman, ito lamang ang magiging simula para sa kanila. Ang malamig na salita ni Gerald ay kaagad na nagpadala ng kilig sa gulugod ni Lennox na nagtulak sa kinilabutan na tao na mabilis na tumango bilang tugon. Ngayon ay mawala. Umungol si Gerald sa isang utos na paraan na nadama ni Lennox na parang ang kanyang kaluluwa ay natutusok lamang. Mabilis na pag-crawl sa mga piraso ng bangkay ni Belfer pagkatapos ay dinala ito ng lalaki bago ang awkward na pag-scuttling. Sa puntong iyon, lumipas na si Gio mula sa lahat ng biglaang pagbago ng mga pangyayari. Napagtanto iyon saka iniutos ni Gerald na Carlos, dalhin mo si Miss Quarrington para makakuha siya ng maayos na pahinga. Ang pangalawa sa kanyang order ay natapos, gayunpaman, ang sulok ng kanyang mga mata ay nakakuha ng isang sulyap sa likuran ng isang pamilyar na tao. Tuldok-tuldok. Kahit na siya ay nakatayo malapit sa gilid ng karamihan ng tao, kinilala ni Gerald na bumalik kahit saan at siya ay agad na nagsimulang nanginginig sa buong. Lumitaw na kasama niya ang isang kaibigan niya at pareho silang nabalot ng puting damit. Sa kabila ng pagiging malayo ang layo, naramdaman na ni Gerald kung gaano kadalaisay ang kanilang maladiwata na ugali. Hindi alintana, ang kanyang ugali ay hindi kung ano ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa pagtingin sa mas matangkad at mas matangkad na babae sa pagitan ng dalawa, mas sigurado na ngayon si Gerald kaysa sa dati na siya iyon. Bumalik iyon pagmamayari ni Mila. Ungol ni Gerald sa sarili, kumikibot ang mga talukap na mata habang pinagmamasdan ang dalawang nakamamanghang figure na dahan-daang lumingon upang umalis. Alam na alam niya na napagkamalan niya ang ibang mga tao para kay Mila ng maraming beses sa ngayon, kaya naman hindi siya kumilos ng mapilit sa oras na ito. Gayunpaman sa huli, hindi lamang niya mapigilan ang kanyang sarili habang siya ay tumalon mula sa entablado at lumapag sa likuran ng umaalis na duo. Bahagya pa ring balisa, inilagay ni Gerald ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, sa pagsisikap na mabawi ang kanyang pagpipigil, bago sabihin, mangyaring maghintay sandali, mga kababaihan. Kuminto sa kanilang mga track, ang bahagyang mas maikli na babae pagkatapos ay malamig na sumagot, may bagay ba, Ginoo? Hindi ka namin nasaktan sa anumang paraan, tama ba? Siyempre wala ka pa. Gayunpaman ako ay tumutulong ngunit mapagtanto na ang babaeng ito sa tabi mo ay kahawig ng marami sa aking kasintahan. Siya ay nawawala ng maraming mga taon ngayon, kita mo, at hinahanap ko ang lahat para sa kanya kaya, tulad ng hindi mapigilan ni Gerald na ilabas ang kanyang kaisipan, ang mas matangkad na babae ay sumagot pagkatapos, maraming mga tao nakahawig ng iba sa mundong ito, Ginoo. Humihingi ako ng paumanhin na narinig na miss ko siya, ngunit sa totoo lang hindi kami pamilyar, Ginoo. Sa kabila ng kanyang casual na tugon, natagpuan na ngayon ni Gerald ang kanyang sarili na hindi mapigilan ang kanyang luha, malalim na emosyon na bumubulusok sa loob niya. Ang kanyang mga mata ay ganap na namula, ito ay tumagal sa kanya hindi malulutas lakas at tapang upang sa wakas ay matagpuan muli ang kanyang boses. Mila, ikaw talaga. Bumalak iyon. Iyong boses. Walang duda tungkol dito, siya talaga si Mila. Upang isipin na siya ay talagang mabunggo sa Mila dito ng lahat ng mga lugar. Gaano kaganap na hindi inaasahan. Nagkataon na nag-iisip siya ng totoo kung nananaginip pa ba siya. Ngayon ganap na natitiyak na siya ito, pagkatapos ay lumipat pa si Gerald sa matangkad na babae bago sinabi, Mila, ako ito. Gerald. Panipi. Kabanata 1556. Ang pangalawa ay naramdaman niyang hinawakan niya ito sa braso, ang unang gulat na babae ay mabilis na nagalit habang sumisigaw, ikaw. How dare you? Kasunod nito, isang layer ng mga kaliskis na draconat na kuminang ang Escarlata ay mahinang makikita sa kanyang braso. Habang lumiwanag ang ningning, maramdaman ni Gerald ang isang mabilis na pagtaas ng init sa kanyang palad na hinimok siyang palayain bago mahuli ang dalawang hakbang. Sa sandaling iyon ang tuluyang lumingon ang babae upang harapin ang kanyang galit na tingin kay Gerald, ang kanyang kaakit-akit na mukha na ngayon ay namula sa galit habang pumutok, gaano ka manggahas na kumilos ka sa akin. Nang masilip ang kanyang mukha, agad na nagsimulang huminga si Gerald ng napakabilis na lumilitaw na kahit na mas emosyonal kaysa sa dati. Hindi lang ikaw ang katulad niya, ngunit kamukha mo rin siya.
Masasabi ko na ngayon na may buong katiyakan na sa wakas natagpuan kita, Mila. Mangyaring tingnan, tumingin ka sa akin, Mila. Nakalimutan mo ba talaga kung sino ako? Ako si Gerald. Walang pagod akong naghahanap sa iyo sa loob ng 4 na taon mula nang nawala ka sa pamamasyal na iyon. Paliwanag ni Gerald na mumuo na ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Narinig iyon, kapwa ng mga kababaihan ay hindi mapigil ang tumingin sa isa't isa. Ang mas matangkad na babae sa partikular ngayon ay may malapad na kunot ng noo habang ang kanyang mga talukap ng mata ay bahagyang kumaibot. Alinmang paraan kahit na ang natataranta na maikling babae ay lumitaw na nais niyang sabihin, isang mabilis na pinigilan siya ng kanyang kaibigan. Umiling siya, ito ay isang malinaw na pahiwatig na ang matangkad na babae ay hindi nais ang kanyang kaibigan na sabihin kahit ano na hindi kinakailangan. Sa palagay ko ay napagkakamalan lang ako ng taong ito para sa maling tao, kapatid. Tignan mo, hindi talaga namin alam kung sino ka at gagabi na kaya muna kami sa off. Sabi ng matangkad na babae. Kasunod nito, nanlaki ang mga mata ng lahat habang pareho silang mabilis na lumipad patungo sa karagatan. Si Gerald mismo ay nakatingin lamang sa lubos na hindi paniniwala habang ang dalawang figure ay dahan-daang nawala sa paningin. Iyon ay malinaw na, Mila, tama. Bakit niya ako iniwasan? Para bang wala siyang maalala tungkol sa akin? Iyon ay simpleng imposible. Napaisip si Gerald sa sarili. Ano man ang kaso, hindi pa papayag si Gerald na iwan siya ulit ni Mila. Sa pag-iisip na iyon, agad siyang nagsimulang maghabol. Gayunpaman, hindi nagtagal na laman niya na ang dalawang kababaihan ay dalubhasa sa kasanayan sa GON. Pagkatapos ng lahat na walang bakas sa paningin, wala na siyang ideya kung aling direksyon ang maaari nilang puntahan. Dahil sa pagkabigo, si Gerald ay maaari lamang magpasad sa itaas ng banayad na alon pansamantalang hindi makakasundo sa katotohanang nawala na siya ulit sa kanya. Hindi nagtagal bago dumating ang dalawang kababaihan sa isang isla na medyo malayo mula sa kung saan ginanap ang pagdiriwang. Ang kanilang mga paa sa wakas ay hinahawakan ang lupa sa sandaling makarating sila sa baybayin. Agad silang sinalubong ng paningin ng isang shimmering higanteng barko na nadock doon. Malinaw na naiilawan, ang mahiwagang barko ay halos maging mahiwagang likas, maliwanag sa kung paano ito patuloy na nawawala at muling lumitaw sa parehong lugar. Sa kung gaano ito kaiba ang hitsura, ang isang tao na hindi nagbigay ng pansin ay madaling makakamali sa barko bilang walang anuman kundi isang daya ng ilaw. Anuman, ngayon na nagawa nilang ilayo si Gerald sa kanilang daanan, natagpuan ng maikling babae ang sarili na sinasabing, delikado talaga iyon kanina, Zoya. Ang lalaking iyon, parang kilala niya kung sino si Mila. Anong malas na nagkataon mong pinagdadamit mo siya ngayon? Sinasabi mo sa akin. Alinmang paraan, habang malinaw na kilala niya siya, nagtataka ako kung bakit makikilala pa ni Mila ang sinuman dito. Pulong ni Zoe Quartermain na natagpuan ang buong sitwasyon. Parehong siya at ang kanyang nakababatang kapatid na babae si Zylina Quartermain ay nagpaplano na magkaroon ng ilang kasiyahan ngayon, kaya't nagtapos sila sa paglusot sa pinakasikip na lugar na maaari nilang makita upang pansamantalang masiyahan ang kanilang mga sarili. Ni alinman sa kanila ay hindi maaaring asahan na mabangga ang isang tao na talagang kilala si Mila. Sa pag-iisip ko, naalala ko ang sinabi niya na si Mila ang kanyang minamahal. Anong maanghang na balita? Halika't sabihin natin ito kay Mila ngayon. Paano ka lang, Zylina? Kumawak ka, ate. Sagot ni Zoya. Ano ang nangyayari? Huwag muna nating sabihin sa kanya ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, kung gagawin mo ito, magiging katumbas ito sa iyong pagsasabi sa kanya na umalis kami para sa lupa ng walang anumang magandang dahilan. Sa nasabing iyon, kung nalaman man ni tatay ang tungkol doon, tiyak na bubulutin niya tayo. Bukod kung tunay na kilala siya ni Mila, tiyak na tinangka niyang hanapin siya noong mga nakaraang taon. Anuman, huwag muna nating sabihin sa kanya ang tungkol dito. Pinakamahusay na huwag pukawin ang isang bagay na maaaring ganap na maiwasan. Paliwanag ni Zoya. Sa gayon. O sige, kapatid. Gayunpaman, sa palagay ko dapat kang magtungo sa iyong sariling hitsura sa hinaharap. Hindi mo talaga kailangang sikapin ng husto upang makipagkompetensya sa kagandahan ni Mila, alam mo. Huwag kahit na manggahas na tanggihan na hindi mo pa sinusubukan na makita kung alin sa pagitan ninyong dalawa ang mas maganda mula pa nang dumating kayo rito. Nagawa mo ito ng napakaraming beses sa puntong ito. Hindi ka ba napapagod? Casual na sagot ni Zylina. Nakuha ko. Sukli ni Zoya, isang pahiwatig ng kahihiyan sa kanyang mukha. Tinaas ang kanyang patas na braso, tinitigyan niya ang bahagi kung saan siya hinawakan ni Gerald. Mula sa kanyang pagkabata, si Zoya ay nanatiling lubos na dalisay. Tuldok-tuldok. Sa sinabi na, ito ang kauna-unahang pagkakataon na hinawakan siya ng isang lalaki sa kanyang palso.
Idinagdag iyon sa katotohanang si Gerald ay may aura ng isang makapangyarihang tao, mas iniisip ito ni Zoya, mas hindi siya mapakali na naging malakas ang emosyon sa loob niya. Kabanata 1557. Gayunman naputol ang kanyang pag-iisip nang sumigaw ang isang kaaya-ayang tinig, Zoya. Zylina, nasaan na kayong dalawa sa buong oras na ito? Narinig iyon pagkatapos ay sumagot si Zylina, Mila. Kaya mas maaga tayo, malaking ginhawa ni Zoya na gawa ni Zylina na gunitain ang kanilang naunang pangako sa oras na pumipigil sa kanya sa pagsabog ng lahat. Alinmang paraan pagkatapos ng kaunting paghimok mula kay Zoya, mabilis na nakuhang muli ni Zylina ang kanyang talino habang nagpatuloy siya. Tuldok-tuldok, kami ay kanina pa lamang tumingin sa paligid dito. Kung sa bagay, ang dagat ay maganda sa gabi, hindi mo sasabihin. Bilang tugon, simpleng ngumiti si Mila ng banayad habang tumango siya bago tumugon, habang alam ko na hindi eksakto ang madaling makipag-ayos sa king sa hilaga, tandaan mo na partikular na pinili tayo ng aming ama na ampon upang makomplito ang gawain. Sa pag-iisip na iyon, habang ang mga bagay sa kasalukuyan ay medyo nakakainip, dapat talaga nating subukang sundin ang mga utos ng ama ng pag-aampon at pigilan ang paghimok sa labas. Nakukuha namin ito, Mila. Tuldok-tuldok. Anuman, nagdala ako ng ilang gamot na iniutos ko sa ilang mga sakop ko upang makuha para sa iyo. Palagi kang nagdurusa mula sa malubhang sakit ng ulo tuwing gabi, kaya naisip kong kukuha ako ng isang bagay upang makatulong na pakalmeyan ang iyong nerbiyos. Nakuha ko ang ideya nang marinig ko na ang mga kakaiba at mahalagang halamang gamot ay umiiral sa mundo, kita mo. Kasunod nito, nakuha ko ang aking mga sakop na pumili ng ilang mga kaugnay para sa iyo. Paliwanag ni Zoya habang inilalabas ang kakaiba at napakahalagang gamot na inihanda ng kanyang mga nasasakupan. Matapos ibigay ito kay Mila, inalis ni Zoya ang kanyang lalamunan bago tanungin, speaking of which, gaano ka pamilyar sa mundong ito? Tudok-tudok tandang pananong panipi. Si Mila ay may isang mahiwagang kasaysayan. Pagkatapos ng lahat, habang hindi niya pinagkadalubhasaan ang anumang mga uri ng pagsasanay, siya ay isang hindi kapani-pani walang matalinong tao. Dahil dito, palaging nasa tabi niya si Mila. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ng matandang babae ang kanyang sarili na pinahahalagahan ang mga pagsisikap ni Mila na labis na nadama ng ama ni Zoya na nararapat lamang na gamitin siya sa pamilya. Sa pag-iisip na iyon, sa kabila ng pagiging ampon lamang ni Mila sa kanya, pinili siya ng ama ni Zoya na maging pangunahing tagapagsalita para sa negosasyon sa halip na siya. Dahil dito, magsisinungaling si Zoya kung sasabihin niyang hindi man lang siya medyo naiinggit. Pagkatapos ng lahat, Zoya malinaw na mas natitirang kaysa Mila sa mga tuntunin ng karanasan, hitsura, at lakas. Impyerno, sinimulan ni Mila ang kanyang buhay dito bilang walang iba kundi ang kasambahay ng matandang babae. Bakit siya binigyan ng napakaraming kapangyarihan at respeto ngayon? Tulad ng kung hindi pa ito sapat, nalaman lamang ni Zoya na mayroong isang napakalakas na tao na parang gusto niya. Pinag-uusapan ng taong iyon, malinaw na ngayon na totoo ang chismis. Si Mila ay totoong nagmula sa mundo. Itong mundo. Paano ko ito may lalagay? Natagpuan ko ang lugar na ito na kapwa pamilyar at kakaiba. Sa tuwing pumupunta ako rito, isang misteryosong pakiramdam ang dumadaloy sa akin. Tuldok-tuldok. Ano pa sa ilang hindi maipaliwanag na kadahilanan, ang aking puso ay nagsisimulang magpalpitate ng higit pa kapag narito ako sa mundong ito. Wala talaga akong ideya kung bakit iyon ang aking sarili. Sagot ni Mila habang nakatingin sa abot tanaw, bahagyang pag-aalala na sumasalamin sa kanyang mga mata. Tunay na wala siyang ideya kung ano ang mali sa kanya. Para sa isa, mula nang magising ulit siya, wala na siyang maalala tungkol sa kanyang nakaraan, kahit na ganoon, ang malabo na figure ng lalaking iyon ay palaging lilito sa kanyang isip tuwing nag-iisang gabi. Tuldok-tuldok. Hindi siya isang matapang na tao sa pamamagitan ng isang mahabang pagbaril, ngunit kahit na, maramdaman pa rin ni Mila kung gaano siya kamahal. Sino ka? At bakit ang pintig ng puso ko tuwing narito ako? Tuldok-tuldok tandang pananong. Habang ang tatlong magkakapatid na babae ay nanatiling tahimik sandali, isang figure ang biglang bumagsak mula sa kalangitan, lumapit malapit sa kinatatayuan ng trio. Siya ay lumitaw na isang lalaking alipin, at pagkatapos ay yumuko sa kanila, sinabi niya, Miss Smith at Miss Quartermain, ang aking Panginoon ay nagayos ng isang pambansang partido sa Yonem at inanyayahan niya kayong tatlo na dumalo. Nakita ko. Salamat kay Lord Yao sa aking ngalan. Kapag inihanda na natin ang ating sarili, magtungo tayo kaagad. Sagot ni Mila sabay tango. Samantala, isang masakit na hiyaw ang umalangaw-ngaw sa mga dingding ng mansyon ng pamilya Turnbull. Nakatitig sa tinadtad na bangkay ng kanyang anak, si Hooper, ang Panginoon ng pamilya Turnbull, ay labis na nahimitay, umaasa na ito ay isang bangungot lamang. Kabanata 1558.
Ang Turnbulls ay isang pamilya na mayroon ng daan-daang taon at maraming mga pambihirang at makapangyarihang tao sa loob ng pamilyang iyon na may maimpluwensyang pinagmulan. Dahil dito palagi silang nag-uugali sa halip walang ingat dahil wala talagang makakalaban-laban sa kanila. Sa lahat ng naisip, hindi kailanman naisip ni Hooper na ang kanyang anak na lalaki ay mamamatay ng labis na kakilakilabot. Nakayakap sa maraming piraso ng bangkay ng kanyang anak na lalaki, naramdaman ni Hooper na isang cocktail ng kalungkutan, poot, at galit ay nagsimulang lumakas sa kanyang puso. Tuldok-tuldok. Nang makita ang kanyang reaksyon, lahat ng sapat na may katuturan ay agad na umatras. Nanginginig pa rin pagkatapos ay lumingon si Hooper kay Lennox habang siya ay umungol. Sino? Sino ang may pananagutan sa pagpatay sa aking anak? Tuldok-tuldok tandang pananong tandang padamdam panipi. Natahimik sa takot sumagot si Lennox, ang taong gumawa nito ang hinahanap ng aking pamilya saan man. Ang gawa ay ginawa ni Gerald. Ano? Gerald. Umungal Hooper, ang kanyang mga mata ngayon ay isang madugong pula na bilang pagpatay na nilalayon mula sa bawat orifice sa kanyang katawan. Pinapanood ang paglalaro na ito, isang maluhong bihis na nasa katanghaliang lalaki, na nakaupo sa gilid, pagkatapos ay idineklara, inaalok ko ang aking taos-pusong pakikiramay sa iyo at sa iyong pamilya, Hooper. Tuldok-tuldok. Anuman upang makapaghiganti sa aking pamangkin, magiging pag-order sa mga mula sa hukbo upang makuha ang Gerald na iyon. Kapag mayroon na siya sa kanya, sisiguraduhin kung papahirapan ko siya ng labis. Paglingon upang tingnan ang nasa katanghaliang lalaki na mula sa maharlikang pamilya, ang mukhang ulong na si Hooper ay sumagot, hindi na kailangan iyon. Kapag mayroon na tayo sa kanya, ang Turnbulls ay susupukan ng bawat pulgada ng kanyang laman at maiinom ang lahat ng kanyang dugo. Habang nagsisimulang umiiyak ng luha ng dugo, biglang sumigaw ng isang boses, parehas lang kayong mga tanga. Ito ay talagang hindi nakakagulat kung bakit ang iyong anak na lalaki ay natapos na namamatay ng labis. Anuman ang pag-alam sa galit ng batang lalaki na iyon, hindi mo kailangang sayangin ang anumang pagsisikap na subukang makuha siya. Marahil ay kukuha siya ng hakbangin upang hanapin ka. Hahaha, ang kalokohang batang lalaki. Kaya ko naisip niya na ang patayan sa inyong lahat ay sa huli ay pipilitin akong palabasan. Alinmang paraan, ang iyong Turnbulls ay may zero pagkakataon na makatakas sa kanyang poot sa puntong ito. Ang iyong mga banta ay hindi gagana laban sa kanya dahil sa kanya, lahat kayo ay literal na kasing dali pumatay bilang mga langgam lamang. Nang marinig iyon, ang bawat isa ay lumingon upang tingnan ang pinagmula ng boses. At doon dahan-daang naglalakad patungo sa kanila mula sa gitna ng pambansang banquet hall ay isang matandang lalaki na nagbigay ng mga itim na robe. Tuldok-tuldok. Ang pangalawang Lennox ay nakita siya, agad siyang nagsimulang pawis ng husto habang sinabi niya, Master. Kasunod nito, natatakot niyang isiksik ng mariin ang kanyang bibig bago sumuko sa direksyon ng matanda. Kahit na sina Hooper at Grayson Leacock, ang taong nagmula sa maharlikang pamilya sa estado ng Gloip, ay natakot ng mapagtanto nilang naroroon ang matanda. Matapos silang dalawa ay batiin, tinanong ni Hooper tungkol sa sinabi mo kanina. Tuldok-tuldok. Paano ka nakakatiyak, Master? Paano ako hindi? Ako ang nakakakilala sa kanya ng buong mundo. Ganting sagot ng matanda habang dahan-daang hinubad ang itim na hood. Kung narito si Gerald upang saksihan ito, tiyak na siya ay labis na nagulat upang malaman ang totoong pagkatao ng matandang iyon. Mula sa kung gaano kakilala ng matandang lalaki ang lalaki, ipinapalagay niya na marahil ay iisipin ni Gerald ang isang bagay sa mga linya ng ito, si Lolo Daryl sa buong oras na ito. Yung taong sobrang nirerespeto ko dati. Tandang padamdam. Ako, sa tingin ko hindi na siya ang aking lolo. Sa nakikita ko, wala na siya ngayon kundi isang iskema lamang na kumikilos sa likod ng mga eksena sa buong oras na ito. Hindi alintana, marahil ay mabigla din si Gerald sa kanyang hitsura. Pagkatapos ng lahat, ang mga mata ni Daryl ay nawala na sa buong escarlata, at ang kanyang mga labi ay isang nakakatakot na lilam ng lila at itim. Mayroong kahit mga pahiwatig na mga banal na linya sa kanyang noo na namula sa pula. Tuldok-tuldok. Sama-sama, ang kombinasyong ito ay ginawa siyang hitsura ng isang tao na ginawang kalahati sa ruta ng pagiging isang tunay na demonyo. Tumiti ng banayad, pagkatapos ay tumawa si Daryl bago nginisyan, gumugol ako ng labis na oras at pagsisikap upang makuha ang pangunahing plano sa puntong ito. Kung sa bagay, kinailangan kong magpanggap na siya ay kanyang lolo ng medyo matagal upang manipulahin siya ng hindi hinihinalang. Kahit na, sulit ang lahat mula nang magawa ko siyang mapanood at mapanood ng mabagal. Tuldok-tuldok. Sa isang paraan, ang ginawa ko ay hindi katulad ng panonood ng binhi na itinanam kong dahan-daang lumago at kalaunan mamulaklak, gayunpaman, may kaunting pagbabago sa mga plano ang nangyari bago pa man ako makapili ng mga bunga ng aking pagsisikap. Kahit na nasa tabi ng punto.
Ano man, sigurado akong alam mo na ngayon kung bakit sinabi kong kilalang kilala ko siya. Teka, huwag sabihin sa akin na si Gerald ay ang produkto ng Herculean Golden Base. Naaalala ko ang mga kakaibang bagay na nangyayari sa kalangitan sa 20 taon na ang nakalilipas. Kasunod nito, ang Herculean Golden Base ay nagpadala ng maraming puwersa upang tuklasin ang produkto nito. Sabi ni Hooper, labis na nataranta. Tungkol kay Grayson, huminga siya ng malalim bago idinagdag, sinabi mo na dati na ang Herculean Golden Base na ito ay kilala rin bilang Herculean Primordial Spirit, tama, Master. Naaalala ko rin sa iyo na sinasabi na ito ang pinakamalakas na kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Napakalakas sa katunayan na ang sinumang makakakuha nito ay makakamit ang immortalidad. Kung iisipin, mga 50 taon na ang nakalilipas nang naisave mo ang isang mag-asawa na mangingisda. Tuldok-tuldok. Kasunod nito, binigyan mo pa sila ng maraming pera upang makuha ang Herculean Golden Base na malapit nang mangyari sa kanilang mga inapo. Dahil si Gerald ay napakalakas kaya maging siya ang tagapagmana na iyon. Bingo! Alinmang paraan, binigyan ako ng lakas ng demonyo, hindi lamang ng lakas kundi pati na rin ang kakayahang makita ng maaga ang hinaharap. Sa sobrang lakas na ito, magagawa ko lang na mag-enjoy kung ang aking plano ay walang kamali-mali. Sadly sapat, hindi ko isinasaalang-alang ang katotohanan na ang mga tao ay lihim na subukan upang matulungan Gerald kasama ang paraan. Salamat sa kanila, medyo lumakas siya para sa aking panlasa at ang aking mga plano ay halos masira. Pagmamaktol ni Daryl habang mahigpit na nakakuyom ng mga kamao. Kabanata 1559. Halika ulit, Panginoon. Hindi mo inaasahan na makakakuha siya ng ganitong malakas? Tanong ni Grayson. Sa katunayan, hindi pa. Tagumpay. Talagang tiningnan ko ang kapangyarihan ng Herculean Primordial Spirit na magdala ng marahas na pagbabago sa mga tao. Tuldok-tuldok. Pagkatapos ng lahat, nakapasok si Gerald sa Rune Realm sa loob lamang ng ilang taon. Ito ay hindi kahit isang kahabaan na upang sabihin na ang kanyang antas ng pagsasanay ay katumbas ng minahan. Hindi mahalaga kung paano mo ito tingnan, ang paggamit ng isang bagay tulad nito ay dapat imposible, gaano man talino ang tao. Ano man ang kaso, ang pinaka-nakakainis na bagay sa lahat ng ito ay ang katotohanan na ang taong palihim na tumutulong kay Gerald ay patuloy na hinihimok siyang lumakas. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana mabilis na umunlad si Gerald hanggang sa punto na hindi ko na siya makontrol pa. Sakto dahil doon kailangan kong kumilos sa likod ng mga eksena. Paliwanag ni Daryl. Nang marinig iyon, kapwa humihinga sina Hooper at Grayson. Ang 7 pinakamakapangyarihang tao mula sa Ringmasters of Obliteration na namuno sa lahat. Tuldok-tuldok. Kung si Gerald ay talagang kasing lakas ng sinabi mong siya, nangangahulugan ba ito na parehas siya sa 7 Chakra Kings na nagmamayari ng hindi makajos na lakas? Si Gerald ay isang Chakra King din. Naiwan ng matindi sa pagkaisip na iyon, alam ng parehong kalalakihan na ang paghimok ng mapuusok na paghihiganti laban kay Gerald ay magiging isang misyon lamang sa pagpapakamatay. Tama ulit. At iyan ang galing ng lakas ng Herculean Golden Base. Ano man, natural na natatanging kagandahan din ito. Sagot ni Daryl na may banayad ng ngiti. Kung gayon, wala ba talaga tayong paraan upang makitungo kay Gerald, Master? Hindi ako makakamatay sa kapayapaan kung hindi ko pinaghihigantihan ang aking anak na lalaki pagkatapos niyang harapin ang isang napakasindek na kamatayan. Nakikiusap ako sa iyo, Panginoon, mangyaring mag-isip ng ilang paraan upang mapatay siya. Pagmamakaawa ni Hooper. Hindi mag-alala, hindi ko balak payagan si Gerald na magpatuloy sa pagbuo ng ganito. Ito ang dahilan kung bakit ko nakuha ang mga miyembro ng kanyang pamilya sa una. Kapag nahuli ko ang isa pang tao, makokontrol ko ang hindi bababa sa 2/3 ng kanyang buhay. Hindi siya makakatakas sa aking pagdakip kung ganon. Hahaha. Kasunod nito, buhayin ko ang pagbuo ng pambansang kuta ni Yonem na ipasa na mula pa noong sinaunang panahon ang dakilang spellmination ng dragon. Sa pamamagitan nito, hindi magiging napakahirap pumatay sa kasalukuyang Gerald. Pagkatapos ng lahat, ang pinaka-nakamamatay na mga bahid ng bata ay ang kanyang malambot na puso at ang kanyang pusong puno ng pag-aalala. Napakasama para sa kanya, ako ay isang nemesis na walang pakialam sa etika hanggat makakamit ko ang aking mga layunin. Idineklara ni Daryl na ikinuyom na naman ng mga kamao. Nang marinig iyon ng duo, nanlaki ang kanilang mga mata na ang kanilang mga eyeballs ay mukhang handa silang mag-pop out. Master, talaga bang gagamitin natin ang mahusay na spellmination spell ng dragon? Kahit na patakbuhin ito, kakailanganin namin, ungol ni Grayson sa isang malinaw na may kaguluhan na tinig. Tulad ng sinabi ko, ang etika ay walang gaanong kahulugan sa akin hanggat makakamit ko ang aking mga layunin. Walang mas mahalaga sa akin kaysa agawin ang Herculean Golden Base para sa aking sarili.
Sa pag-iisip na iyon, ang lahat ng mga sakripisyo at pagsisikap na inilagay ko sa misyong ito ay ganap na kapaki-pakinabang sa akin. Pang-iinis ni Daryl. Ang dakilang spellmanation spell ng dragon ay isang bagay na naiwan ng mga kapansin-pansin na tao mula sa mga sinaunang panahon. Ang spell ay napakahirap na kahit na ang makapangyarihang Chakra Kings ay mapupunta sa mabilis na paglabas kung sila ay matamaan nito. Siyempre, ang napakalaking lakas ay dumating sa isang mabigat na presyo at alam na alam iyon nina Hooper at Grayson. Kahit na wala sa alinman sa kanila ang naglakas loob na sumuway sa utos ni Daryl. Alam na hindi nila mababago ang kanyang isip, tinanong ni Grayson na una mong nabanggit ang tungkol sa isang nakamamatay na kapintasan ni Gerald, Master. Tuldok-tuldok, maaari mo bang dagdagan ng paliwanag iyan? Hahaha, kaya alalahanin mo kung paano ko nasabi na masyadong malambing ang puso ng bata. Oo naman, kasama namin ang kanyang pamilya at nagmamalasakit siya sa kanila. Tuldok-tuldok, gayunpaman sa sandaling mapangasiwaan ko rin ang babaeng inibig din niya, lahat ay nasa bag. Sa puntong iyon kailangan lamang nating tiyakin na ang mahusay na spellmanation spell ay matagumpay na na-operate. Nakita ko, ngunit saan pa tayo dapat magsimulang maghanap ng babaeng iyon? Tanong ni Hooper. Well, first off, ang kanyang pangalan ay Mila Smith at siya ang babae ng buhay ni Gerald. Pangalawa, kasalukuyan siyang nagmamadali patungo sa lugar na ito hanggang sa Jailetra. Upang masiguro ang kanyang pagkakakuha, tinitiyak kong makakakuha ng sapat na mga string upang siya ay mapunta sa kanyang sarili. Nakangiting sagot ni Daryl. Ano, Miss Smith? Yung taga Jailetra. Ngunit Master, nasa isang kooperatibong ugnayan kami sa lugar na iyon. Hindi natin siya basta-basta makukuha. Sabi ng naguguluhan na Harper. At tungkol doon, sinasabi ko ngayon na ang lahat ng iyon ay kalokohan lamang. Kung hindi mo namalayan, ang mga puwersa mula sa Jailetra ay gumagamit ng lahat ng uri ng mga mapagkukunan sa pagsasanay sa mga nagdaang taon upang mabihag ang 7 pangunahing mga Chakra Kings. Sa madaling salita, habang ako ang hari ng Timog Asya sa pangalan, sa kanila, simpleng puppet ko sila o kahit papaano ang iniisip nila. Kailangan kong maghirap at tiisin ang pagpapanggap na masunurin sa kanila sa lahat ng oras na ito para lamang sa pagkuha ng Herculean Golden Base. Tuldok-tuldok. Sa sandaling nakuha ko ito, hindi na rin dapat pangalagaan si Jailetra. Anuman sa sandaling dumating sila mamaya, kumilos na lamang alinsunod sa plano. Iniutos kay Daryl sa isang namumunong tono. Nanginginig habang pinapanood ang isang malaking kadiliman na lumalabas mula sa kanyang katawan, lahat ay mabilis na tumango bilang pagsang-ayon. Pagkakita nyon, simpleng ngumiti si Daryl bago bumulong sa wakas oras na para magkita tayo ulit, Gerald. Tuldok-tuldok. Siguraduhin, ito rin ang magiging huli nating enkwentro. Paglipat pabalik kay Gerald, siya ay nasa isang maliit na pagkatulala. Kung sa bagay, nakakuha lang siya ng kumpirmasyon na buhay si Mila. Kahit na nakikita siya ng kanyang sariling mga mata na puno siya ng walang katapusang kagalakan, lumitaw na malinaw na nawala ang kanyang alaala. Kahit na, ang pinakamahalagang bagay ay kasama pa rin siya sa mga nabubuhay. Ang katotohanang nakilala niya siya muli sa buhay na ito. Ito ay isang pagpapala kung mayroon man. Sa pag-iisip na iyon, wala namang ikinalulungkot sa maikling enkwentro nila. Kabanata 1560. Kahit na si Gerald ay medyo nasa antas ng isang Chakra King ngayon, nangangahulugang nasa tuktok na siya ng mundo, marami pa ring mga bagay na ikinagulat niya. Para sa isa, hindi ito umisip sa kanya na si Mila ay magiging napakalakas sa buong pagkawala niya. Pagangat ng kanyang kamay, tinitigyan niya ang kanyang nasunog na palad. To think that the searing aura mula sa katawan ni Mila ay talagang nagawang masira ang kanyang thunder important chi sa ganoong kadali. Tuldok-tuldok. Habang pinakawalan ni Gerald ang isang mahabang buntong hininga, mahigit sa 10 multo at kakaibang hitsura ng mga barko ang mabilis na lumitaw sa harapan niya, naganap na hinaharangan ang kanyang daanan sa ilang segundo. Tuldok-tuldok. Kasunod nito, hindi nagtagal para mapansin din ni na Master Ghost Carlos at ng iba pa ang kanilang presensya. Naglalakad upang tumayo sa likuran ni Gerald na nakatingin na sa mga barko gamit ang kanyang mga braso laban sa kanyang likuran, ang lahat pagkatapos ay nakatingin na medyo mausisa bilang isang matandang buhok na matandang lalaki, kasabay ng 10 iba pang nasa katanghaliang gulang na tao, na lumundag sa isa sa mga barko bago dahan-dahan pababa papunta sa barko na sinasakyan ni Gerald at ng iba pa. Ngayon na tumingin sila ng mabuti sa matandang lalaki, kapwa ng laki ang mga mata ni na Carlos at Julian habang nagbubulong-bulungan sila, iyon. Iyon ang mga nangungunang pari mula sa Ringmasters of Obliteration. Ang Ringmasters ng Obliteration. Tinanong ni Gerald na malinaw na hindi pamilyar sa pangalang iyon. Habang ang nangungunang pari ay dahan-daang umakyat sa bangka ni Gerald, tumawa siya bago sinabi, sa totoo lang. Tulad ng sinabi nila, ako ang nangungunang pari. Anuman, isang kasiyahan na makilala ka, G. Crawford.
Kung naaalala ko ng tama, nasubukan mo ang iyong lakas sa tulong ng Cilium ilang araw, tama. Kaya nang malaman ng Ringmasters of Obliteration na mayroon pang isa pang Chakra King sa mundo, agad silang nasa sabik. Pinagmamasdan ng tumatayong pari na tumawa muli ng malakas, pagkatapos ay pinagsama ni Gerald ang kanyang mga palad bago sumagot, ibigay mo sa akin, Ginoo. Gayunpaman, naniniwala ako na ang iyong pagdating dito ngayon ay hindi lamang para sa kapakanan ng pagbati sa akin, tama. Hahaha, tapat ka, G. Crawford. Gayunpaman, tama ka. Narito ako ng personal na may isang mahalagang misyon mula sa Ringmasters of Obliteration. Sumagot ang nangungunang pari, pinipili na hindi rin talunin ang palumpong. Sa pagtingin sa malinaw na mga mata ng matandang-matanda, hindi mapigilan ni Gerald na magkaroon ng magandang impression sa kanya. Dahil dito, wala siyang problema sa pag-aanyaya sa matanda sa loob ng cabin. Kapag nasa loob na, ang namumunong pari ay hindi nagaksaya ng oras at kaagad na nagsabi, dahil marahil ay narinig mo lamang ang mga snippet tungkol sa Ringmasters of Obliteration dati, nagtataka ako kung nais mong payagan akong magbigay ng isang mas detalyadong pagpapakilala tungkol sa ating sarili. Upang linawin lamang ang mga bagay sa pagitan namin. Pinapanood bilang nangungunang pari pagkatapos ay humigop ng tsaa bagong umiti, casual na sumagot si Gerald, lahat ako ay tainga. Napakahusay. Kita nyo, ang Ringmasters of Obliteration ay isang samahan na mayroon ng libu-libong taon, at responsable para sa pag-uugnay ng lahat ng hindi balanseng puwersa sa buong mundo, upang matiyak lamang na ang isang balanseng layunin ay laging pinapanatili. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang samahan ay binubuo ng mga kinatawan na ipinadala ng pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Isang nagkakaisang bansa, kung gugustuhin mo. Hahaha. Anuman, kasalukuyang may 7 labis na makapangyarihang tao na namumuno sa Ringmasters of Obliteration, at napili sila para sa mabuting dahilan. Ang 7 sa kanila ay nakapagpasok sa Rune Realm, kita mo, ginagawa silang cream ng ani. Sa pag-iisip na iyon, ang kanilang mga karaniwang talakayan na magkasama madalas na naiimpluwensyahan ang direksyon ng kung paano ang mga bagay na nangyayari sa loob ng lupain ng paglilinang. Gayon din, habang ang bawat isa ay may kani-kanilang mga rehiyon, dapat pansinin na wala sa kanila ang nakagambala sa kung ano ang nangyayari sa loob ng secular na lipunan ng mundo. Ito ay simpleng isang limitasyon sa ilalim ng mga prinsipyo ng Ringmasters of Obliteration. Ang paglipat sa mga kasapi nito, ang 7 makapangyarihang tao ay kinabibilangan ng Murray Click, ang hari ng Hilagang Europa, Petros Ambers, ang hari ng Hilagang Desert, Yellowleaf Lelia, ang hari ng Timog Pulo, Sergius Luke, ang hari ng Silangang Asya, Odin Sidurus, ang hari ng Hilagang Amerika, Fit for Swift, ang hari ng Karagatan, at para sa huling isa. Tuldok-tuldok. Sigurado akong kilala mo siya ng mabuti, G. Crawford. Hahaha. Siya si Daryl Crawford, ang hari ng Timog Asya. Nang marinig ang apelyido na iyon, natagpuan ni Gerlad ang kanyang mga eyelids na bahagyang kumikibot. Tulad ng nangyari, hindi lamang itinago ng mabuti ni Daryl ang kanyang sarili, ngunit naging abala rin siya hanggang sa punto na sa kalaunan ay nagawang maging pinuno siya ng Timog Asya. Ipinaliwanag iyon kung bakit nagagawa niya ang anumang nais niya. Napansin ang isang bahid ng sama ng loob sa mga mata ni Gerald sa pagbanggit kay Daryl, pagkatapos ay idinagdag ng pari na si Jenkins, ang bawat isa sa mga Chakra Kings ay nagmamayari ng mga mahiwagang kapangyarihan at medyo makapangyarihan sa lahat. Dahil dito, sila ay nagtataglay din ng malapit na walang katapusang karangalan din. Sa lahat ng mga iyon sa labas ng paraan, narito ako upang sabihin sa iyo na ikaw ay isa ngayon sa 8 pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Kaugnay nito, natural na hinahangad ng Ringmasters of Obliteration na magpadala ka sa amin ng isang kinatawan tulad ng ginawa ng iba. Sumasang-ayon ka ba dyan? Kaya, dahil ang lahat ng ito ay para sa kapakanan ng pagpapanatiling matatag sa paglilinang, walang tunay na dahilan para tumututol ako. Sa nasabing iyon, sumasang-ayon ako. Sagot ni Gerald. Salamat sa iyong kooperasyon, G. Crawford. Pinag-uusapan, nalaman namin na ang Sacra Solis Palace na pinapangunahan mo ngayon ay matatagpuan sa Hilaga sa Weston. Sa pag-iisip na iyon, binigyan ka ng Ringmasters ng Obliteration ng pamagat na hari ng Hilaga, isang pamagat na kung saan ay gagamitin nila upang matugunan ka mula ngayon. Sinabi ni Pari Jenkan habang kumukuha siya ng isang kahoy na token at inilagay sa harap ni Gerald. Dito, ang mga tauhan, hari ng Hilaga. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.